Nay, tulungan niyo ako. Ano ang gagawin niyo? Pakawalan niyo ako. Huwag kang matakot, hindi na masakit yan mamaya. Hahaha. Nasa atin na ang 300,000, kontakin na ang buyer para magbayad. Tito, tita, ano ang ginagawa nyo? Ang daming dugo. Ikaw na ang susunod. Ayoko. Layuan niyo ako, masasamang tao kayo. Hindi niyo ako gustong ampunin. Ikaw na batang walang nagmamahal, saan ka tatakbo? Huwag nang madaldal, kunin niyo na ang mga mata niya, naghihintay na ang kliyente. Ang mahal naman ng jade pendant na ito. Bigay yan ng nanay ko sa akin, ibalik niya sa akin. Inampun kita, kaya ako na ang nanay mo. Ang gamit mo ay gamit ko na rin, sakto lang na bumalik ito sa may-ari. Bata ka, ang lakas ng loob mo. Habulin niyo. Habulin niyo siya. Sige, tumakbo ka pa. Hahaha, tumalab na ang gamot, hindi na siya makakatakbo. Xiaofeng. Inay! Inay! IKFBA, Yan, Feng er. Inay! Feng er. Inay! Feng-er, Mahal na Reyna, ano ang nangyari sa'yo? mahal na hari, napanaginipan ko na naman ang ating si Feng-er. Napanaginipan mo na naman siya. Matagal na tayong naghahanap pero wala pa rin. Natatakot ako na baka may masama nang nangyari sa kanya. Hindi siya mamamatay. Buhay pi Asia. Sige, ipapatawag ko agad si Feng Ming para magpadala ng mas marami pang maghahanap. Kung buhay pa si Feng-er, kahit baliktarin ko pa ang buong mundo, mahahanap ko siya par. Makabalik siya sa atin. Ramdam ng isang ina, hindi pa patay ang aking si Feng-er. Papunta na siya sa akin. Bakit may taong nahulog mula sa langit? Anong klaseng karwahe ito? Bakit may 4 na gulong? Anong materials ito? Mukhang maibibenta natin ito ng mahal. Oo nga. Ang kinis naman ng balat ng batang ito. Nasaan ako? Patay na ba ako? Hindi ba nasa tabi ako ng ilog kanina? Sino kayo? Ang ganda ng pagkakagawa sa jade na ito. Siguradong malaki ang kikitain natin dito. Bigay yan ng nanay ko, ibalik niya sa akin. Anong essay ayaw? Maging ikaw ay pagmamayari ko na. Magpupulis ako. Ipapahuli ko kayong lahat sa mga pulis. Police? Anong police? Anong pinasasabi mo? Boss, mukhang tanga ang batang ito. Baliin na natin ang binti niya at ipapulubi sa kalsada. Matagal na tayong walang kita. Tulong! General, makikita ba talaga natin ang batang prinsip sa ganitong paraan? Depende sa swerte, umaasa lang ako na makakatulong ito para gumaan ang loob ng ate mo. Tigil! Unggol na bata, hamak na pulubi. Tatakas ka pa ha? Tatakas ka pa. Pababalin ko ang mga binti mo. Tulong!
Tulong po. Tulong. At tulong. Sino kayo? Paano kayo nakapasok sa bahay na ito? Narinig namin may humihingi ng tulong kaya pumasok kami agad. Disiplina lang ang ginagawa namin sa aming anak. Pasensya na, aalis na kami agad. Hindi ko sila magulang. Mga kidnapper sila. Totoo ba? Huwag kang magsinungaling, bata ka. Pagkagasto mo. Binibini, ang mga kidnapper sa kabisera ay madalas balhin ang mga binti ng mga ulila para gawing pool. Ubi at pagkakitaan. Maghang ganon na sila. Kung gayon, sumama kayong dalawa sa amin sa opisina ng opisyal. Bastos na babae, nakikialam ka sa negosyo ko? Gusto mo atang mamatay ng maaga? Aray! Kami ay mula sa mansyon ng Duke. Sumuko na kayo. Duke? Ano? Ang Duke? Binibini, kumpirmado na. Ang dalawang ito ay mga kidnapper na nagpapahirap sa mga ulila para pagkakitaan. Napakasama nila. Parusahan sila ayon sa batas. Binibini, ano naman ang gagawin natin sa batang ito? Opisina ng opisyal. Parang nasa teleserye lang hindi kaya nag-time travel ako. Wasak-wasak. Bata, nasaan ang bahay niyo? Wala akong bahay. Eh ang mga magulang mo? Isa akong ulila, lumabas ako para hanapin ang mga magulang ko. House. Hinahanap mo sila? Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Xiaofeng. Xiaofeng. Binibini, I was calling. Ang anak ng ate ko ay may Ifeng din sa pangalan, hindi kaya. House. Wala, may naalala lang ako. Dahil hinahanap mo ang mga magulang mo, may alam ka ba tungkol sa kanila? Gaya ng hitsura nila o pangalan? Hindi ko matandaan, ang alam ko lang ay napakaganda ng nanay ko. Kawawang bata. Ano ito? Kotse yan. Kots. Bakit apat ang gulong nito? Ganito talaga ang kotse. Teka, parang nasa sinaunang panahon ako, walang kotse dito. Paano ko ba ipapaliwanag? Kotse talaga ito, iba lang sa mga kotseng nakikita nyo. Nakita ko kanina na gumagalaw ang kotseng ito ng kusa. Napakamangha naman. Pero hindi ko alam kung nasaan ang kabayong humihila nito. Hindi ito karwahe, hindi kailangan ng kabayo, kaya nitong tumakbo ng mag-isa. Karwaheng hindi kailangan ng kabayo. Napakagaling naman, hindi umaasa sa kabayo, tumatakbo gamit ang apat na gulong. Baka naman ito ay isang kayamanan na mohist. Kung gagamitin ito sa pakikipagdigma, hindi ba't? Ate, sabi ko sa'yo, kaya nitong gumalaw ng mag-isa, di ba? Xiaofeng, sabihin mo nga kay ate, paano ito gumagalaw ng mag-isa? Kailangan lang itong i-charge. George, Ay, George? Engan, mukhang ayaw niyang sabihin. Hindi mo ba talaga matandaan ang pamilya mo? pero may iniwan silang token sa akin. Ipapakita ko sa'yo, pero matutulungan mo ba akong mahanap ang mga magulang ko? CJ, Nasaan na ang jade pendant ko? Sigurado akong nasa bulsa ko lang ito kanina. ayos lang kahit hindi mahanap. Halika, sumama ka muna sa akin sa bahay. Tutulungan kitang hanapin ang mga magulang mo. Gusto mo? Binibini, kakaiba ang suot niya, hindi siya mukhang taga-Dakian. Baka isa siyang dayuhan? Wala iyon, nag-iisip ka lang ng malalim. Bata lang siya. At pakiramdam ko ay malapit ang loob ko sa kanya. Wala namang masama kung iwi natin siya. Wow, ang laki naman dito. Ihanda mo muna siya, baka magkamali ng akala ang mahal na hari sa itsura niya. Pupunta muna ako sa mahal na hari. Mrs. Not. Maligo ka muna at magpalit ng damit. Mamaya, ipapasyal kita sa Duke's Mansion. Salamat po, ate. Nasaan na ba ang jade pendant ko? Sigurado akong nasa bulsa ko lang ito kanina.
Inaatake na naman ako ng hika. Gamot, gamot. Doraemon, warehouse ni Asu, bakit napunta rito ang jade pendant ko? Bakit nandito ang gamot ko sa hika? Nasaan ba ako? Bakit ang daming gamit dito? Nagkaroon na ba ako ng superpower? Binabati kita sa pagiging may-ari ng warehouse ni Doraemon. Maaari kang kumuha ng kahit anong gamit na gusto mo. Sino ka? Totoo nga. Inom muna ng gamot. Kailangan mo lang isipin o sabihin ng malakas kung ano ang gusto mong gamit at lalabas ito agad. Totoo ba to? Labas, 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 totoo nga. Hindi ko alam kung kaya rin ang ibang bagay. Sabon. Lahat pala kaya. Ipakita ko kaya kay Ate Fengming pagbalik niya. Hindi, baka isipin nilang isa akong halimaw. Sabi nila, ang mga halimaw noong unang panahon ay itinatali at sinusunog. Mabuti pang itago ko na lang muna. Feng Ming, nahanap mo na ba si Feng Er? Masyadong kaunti ang impormasyong ibinigay mo, ate. May iba ka pa bang alam? May kalahating jade pendant ako rito, at may isa rin si Feng Er. Kapag pinagsama ang dalawa, magsisilbi itong clue. Jade pendant. Nasaan na ba ang jade pendant ko? Sigurado akong nasa bulsa ko lang ito kanina. Paano? Isa pa, ang kanang braso ni Feng Er ay may pabilog na birthmark. Napaso siya ng kandila noon, maaari. Ganitong maging palatandaan. Tama, kung pagsasamahin ang dalawa, ang kalahating piraso ng jade at ang pabilog na birthmark sa kan. Ang braso ng isang batang lalaki na nasa 7 hanggang 8 taong gulang, tiyak na mahanap na. Tinzi Feng Er. Naiintindihan ni Feng Ming, gagawin ko ang lahat ng aking Ngunit, may iba pa bang katangian? Mahal na rin na. Ayos lang, inatak lang ako ng dati kong hika. Tama, ang Reyna ay may hika, namamana ito sa pamilyang Feng, malamang na mayroon din ito si Feng Er. Maaari mo itong gamitin basehan. Masusunod po, mahal na hari. Sandali, kapag nahanap mo na si Feng Er, huwag kang magpahalata, dalhin mo agad siya sa akin, lalon. At hindi dapat malaman ni Haring Zhao. Masusunod po. Sige na, ihanda mo na rin ang dakilang pagpupulong pagkalipas ng 7 araw, hindi natin dapat haya. Ang magtagumpay si Haring Zhao. Mahal na hari, nalaman ng aking mga tauhan na palihim na nagpadala ng misyon sa Feng Ming, ngunit di namin alam ang eksaktong detalye. Gayunpaman, may nakakita sa kanyang may dalang bata. Bata? Hindi ba sinabi mong walang palya ang ginawa mo noon? Huminahon kayo, mahal na hari, ako mismo ang naghagis sa batang prinsipe sa bangin, imposibleng mabo. Ay pasidya. Kapatid, hindi ka pa rin ba sumusuko? Kahit sinopiaman iyan, tapusin na ang bata. May Susanet. Kapatid, nilinlang mo ang ating ama noon para agawin ang aking trono. At ngayon, wala ka na ring ana. Kay, Pagkalipas ng 7 araw ay ang dakilang pagpupulong. Lahat ng opisyal ay nasa panig ko na.
Tingnan natin kung paano mo haharapin ang presyur ng mga opisyal na magtalaga ng tagapagmana. Kailangan ko munang maging prinsip. Hanggang sa mabawi ko ang trono. Ang bango naman. Ate, nakabalik ka na pala, tulungan mo naman ako, paano ba isuot ang damit na ito? Sige, halika. Gumamit ka ba ng mga talulot ng bulaklak sa pagligo? Hindi po, ito ang ginamit ko. Ang bango, ano ito? Sabon po. Sabon? Parang walang sabon sa sinaunang panahon, ginawa ko lang ito. Kung gusto mo, kunin mo na lang, kaya ko namang gumawa ulit. Paano ko tatanggapin ito? Gamit mo ito bilang bata. Pinulungan mo naman akong hanapin ang nanay ko, ano lang ba ang isang sabon? Ate, tulungan mo na akong mahanap ang nanay ko, miss na miss ko na sila. Sige, pero kailangan mo pang magbigay ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Binibini. Ate Fengming, anong nangyari sa'yo? Ayos lang ako, dati ko na itong sakit. Alalayan mo ako. Ate Fengming, anong nangyari? Hindi maganda, inatak na hika ang binibini. Doktor, kumusta na ang binibini? Ang hika ni Heneal Feng ay mas malala na kaysa dati. Natatakot ako na. Noong bata pa ang binibini, ilang beses na siyang muntik mamatay dahil dito. Doktor, pakiusap, iligtas niyo ang binibini. Ang katutubong sakit ay sumpa ng tadhana. Wala na rin akong magagawa. Ano ba ang hika? Iyon ay asthma. May asma rin si Ate Fengming, wala bang mabisang gamot para sa asma? Mabisang gamot? Tama, kalokohan. Hindi pa ako nakarinig ng gamot na nakakagamot ng hika. Kaninong bata ito? Bakit nagsasalita ng walang kwenta? Xiaofeng, who kang bastos? Siya si imperial physician yun, ang dalubhasa sa medisina ng Dakyan. Hindi ako nagsasalita ng walang kwenta, may gamot talaga para sa hika. Ikaw, Danny, kung ayaw mong gamutin, ako ang gagamot kay Ate Fengming. Batang pasaway, gusto kong makita kung paano mo gagamutin si General Feng. Ito lang yon. Ano ito? Ito ang mabisang gamot. Walang amoy ang gamot na ito. Hindi basta-basta pwedeng ipainom sa General. Pero kung hindi natin siya gagamutin, lalo siyang mahihirapan, di ba? Lalong lumala ang lagay niya, wala na akong magagawa. Ano? Doktor, wala na ba talaga kayong magagawa? Binibini. Hindi ba sinabi ko na gagana ang gamot ko? Kapag hindi gumana ang gamot mo, ikaw ang papatay sa General at papatawan ka ng mabigat na parusa. Paano kung gumana? Gagana? Imposible. Kung gagana yan, magiging estudyante mo ako. Sige, ikaw ang may sabi niyan. Naniniwala ako kay Xiaofeng. Ate Fengming, inumin mo ito at gagaling ka agad. Ikaf, pinainom mo talaga ang General? Napakawalang bahala mo sa buhay. Paano kung may mangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala, gagana ang gamot ko. Si. Wala nang kinalaman ang opisyal na ito rito. Kapag may nangyari sa General, huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Walang mangyayari sa kanya. Ininom na niya ang gamot mo, pero hindi pa rin siya bumubuti. Ibig sabihin ay walang bisa ito. Huwag ninyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Mga gwardiya, Narito kami. dapin ang batang pasaway na ito at dalhin sa emperador. Masusunod. Sandali. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Talagang gumana. Talagang gumaan ang pakiramdam niya. Sabi ko sa'yo, gagana ito, aking mabuting guro. Xiaofeng, huwag kang bastos. Imperial physician yun, biro lang ang pustahan, huwag niyo na pong dibdibin. Hindi. Xiaofeng, bakit meron kang mabisang gamot? May hika ka rin ba? Ang hika ay sumpa sa pamilya Feng. Kung mayroon din si Xiaofeng, ibig sabihin ba ay? Sakitin, nakakahiya. Sakiting bata, nakakahiya. Hindi ako nakakahiya, hindi ako masamang bata, mabuti akong bata.
Itay, inay, bakit niyo ako iniwan? Dahil ba may hika ako? Wala ako nito, hindi ako sakitin. Kung ganoon, bakit meron kang mabisang gamot? Noong una, may isang matandang lalaking may puting balbas. Noong ginagamot niya ang iba, binigyan ni. Ya ako ng isang bote. Nasaan na ang dalubhasang iyon ngayon? Umalis na siya matapos ibigay ang gamot. Siguradong isang henyo sa medisina ang taong iyon. Nagamot niya ang malalang sakit na hika. Hindi ako papantay sa kanya. Sayang, mahirap siyang hanapin. Kung hindi, tiyak na magiging estudyante niya ako. Ate Fengming, kailangan niyo ba talaga ng ganitong gamot? Karamihan sa aming pamilyang Feng ay may ganitong sakit. Likas ito sa amin at napakahirap kapag inaatake. Pero hindi ito nagagamot. Kung ganoon, ibibigay ko lang sa iyo ang isang bote. Napakahalaga ng gamot na ito. Handa mo ba talaga itong ibigay sa akin? Alaynan, Ate, tinulungan mo na akong hanapin ang nanay ko. Ano lang ba ang isang bote ng gamot? salamat, Xiao Feng. Siguradong matutulungan kitang mahanap ang iyong mga magulang at bibigyan pa kita ng regalo. Anong regalo? Ipapasok kita sa paaralan. Mag-aral. Ayoko sa lahat ang pumasok sa eskwela. Hindi mo gusto. Kailangan ko pang tulungan ako ni Ate Fengming na hanapin ang mga magulang ko. Hindi ko siya pwedeng galitin. Gusto ko, syempre. Hindi kaya mga asasin sila mula sa sinaunang panahon? Naparito sila para patayin si Ate Fengming. Hindi maaari. Ito ay pollen, magdudulot ito ng hika, magbago ka. Kuya, bakit kailangan gumamit ng pollen? Ang nawawalang prinsipe ay may dugo ng pamilyang Feng. Tiyak na naman na rin niya ang hika. Ang pollen ay nakakapag-trigger ng hika. Kapag nakumpirma natin, malaking tagumpay iyon. Siguradong bibigyan tayo ng malaking gantimpala ni Prinsipe Hao. May hika rin ang nawawalang prinsipe. Anak ba ako ng Reyna? Bakit ang tagal bago siya atakihin? Baka hindi siya ang prinsipe? Huwag mo nang isipin kung siya na o hindi. Sundin natin ang utos ng prinsipe. Patayin na natin siya. Nasaan na siya? Hanapin niyo sa paligid. Ano ang gagawin ko? Talagang papatayin nila ako? Hindi ko pa nahanap ang nanay ko, ayoko pang mamatay. Baka nasa ilalim ng kama? Nakita. Kuya, anong nangyari sa iyo? Xiaofeng, Xiao Feng, nasaan ka? Xiao Feng, Ate, nandito ako. sino kayo? Paano kayo nakapasok sa mansyon ng Duke? Ate, mukhang nakuryente sila ng gamit ko kaya sila naparalisa. Kuryente? Ito lang oh. Gamit ang bagay na iyan, napabagsak mo sila? Alaynan. Mga bantay. Dalhin sila. Doblehin ang bilang ng mga gwardiya ngayong gabi. Huwag niyo nang hayaang makapasok ang sinumang asasin. Masus ko na. Napakawalang hiya, naglakas loob silang pumasok sa mansyon ng Duke para pumatay.
Ate Feng Ming, kilala mo ba si Prinsipe Zhao? Kilala mo ba ang prinsipe ng Zhao? Hindi, pero narinig ko lang sa dalawang assassin na ipinadala raw sila ng prinsipe ng Zhao. May binanggit pa silang nawawalang batang prinsipe. Nawawalang batang prinsipe. Huwag mong sabihin. Si Yao Feng, ayos lang, huwag kang matakot. Protektahan kita mula ngayon. Ate, hindi ako natatakot. Gusto ko lang itanong. Bakit gustong patay ng prinsipe ng Zhao ang nawawalang prinsipe? At ano ang kinalaman ko roon? Ang batang prinsipe ang kaisa-isang anak ng emperador. Kung gustong maupo sa trono ng prinsipe ng Zhao, kailangan niyang alisin ang batang prinsipe. Maliwanag na napagkamalan kanilang ikaw ang nawawalang prinsipe. Nawawalang prinsipe? Ate, pwede mo ba akong dalhin sa reyna? Hindi ikaw ang prinsipe. Wala kang hika, pero ang prinsipe ay mayroon. Ang reyna at si Feng Ming ay parehong may hika at ako rin. Namamana ito, baka ang reyna nga ang tunay kong ina. Kailangan ng appointment para makita ang reyna. Pagkalipas ng 7 araw, pupunta ako sa palasyo. Isasama na lang kita pagdating ng panahon. Salamat, ate. Ha? Lanan. Wow, ito pala ang palasyo. Napakalaki. Si Yao Feng, pagpasok natin sa loob, huwag kang tatakbo kung saan-saan at huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Kung may makasalubong kang estranghero o gwardiya, ipakita mo ito sa kanila. Mahal na prinsipe, General Feng, kahit nakapatid ka ng Rina, hindi mo pwedeng ipasok ang isang taong walang kinalaman. S.A. Palacio. hindi siya walang kinalaman, siya ay mula sa aking tahanan. Hindi ko pa narinig na may ganyang bata sa inyong tahanan. Baka naman anak Montag siya S.A. Labas? Ikaw, siya ba ang prinsipe ng Zhao? Mukha siyang masamang tao. Siya ang nagpadala ng mga taong papatay sa akin. Hoy, pangit na tiyuhin, bakit ayaw mo akong papasukin? Ikaw ba ang emperador? Ako ang kapatid ng kasalukuyang emperador, isang prinsip ng kaharian. Sino ka pa magsalita ng kung ano-ano rito? Kahit kapatid ka ng emperador, hindi mo kami pwedeng harangin. Hindi ka naman ang emperador. Ang lakas ng loob mong maliitin ako. Tuturuan kita ng leksyon. Mahal na prinsipe, kilala kayo bilang isang mabuting prinsipe. Kung makikipag-away kayo sa isang bata, baka masira ang inyong reputasyon. Mahal na prinsipe, mahalaga ang reputasyon, lalo na. Si Yao Feng, huwag mo siyang lalapitan. Mapanganib siya. Alam ko, siya ang may gustong manakit sa akin. Masamang prinsipe. Ate, mukhang nag-aalala ka. Ano ang nangyayari? Guguluhin ng prinsipe ng Zhao ang emperador ngayon. Gagamitin ng dahilan na walang anak ang emperador para maupo sa trono. Kung mangyayari iyon, mapapahamak ang reyna at ang buong kaharian. Bakit hindi siya ipakulong ng emperador? Dahil walang anak ang emperador ngayon, ayon sa batas ng ating mga ninuno. Ang prinsipe ng Zhao, bilang kapatid ng emperador, ang siyang susunod sa trono. Suportado siya ng mga opisyal. Maliban na lang kung mahanap ang nawawalang prinsipe. Kung hindi, baka maupo talaga siya sa trono. Pero Pero ano? Pero malupit at tuso ang prinsipe ng Zhao. Kapag siya ang naging hari, tiyak na mamamatay kaming lahat ng reyna. Hayaan mo na, ayos lang. Pagpasok natin sa palasyo, humanap ka muna ng matatambayan. Haharapin ko muna ang reyna, tapos isasama kita sa kanya, okay? Bakit ang tagal naman ni Ate Feng Ming? Gusto ko nang umihi. Bata, nahanap din kita. Ikaw na naman. Ano ang kailangan mo? Ano ang kailangan ko? Sabihin mo, ano ang pangalan mo at ano ang kaugnayan mo kay Feng Ming? Wala kang pakialam, lumayo ka sa akin, kundi sisigaw ako. Ayaw mong sabihin? Kung ganun. Tulong! May tao rito. Sasabihin mo ba o hindi? Tumigil ka. Ano ang nangyayari rito? Mahal na Rina, patawarin niyo ako. Nakita ko ang batang ito na nagtatakbo sa palasyo. Natatakot akong baka makasakit siya sa inyo. Mahal na Rina. Mahal na Rina, palalayasin ko na siya.
Sinungaling ka. Masama kang tao, gusto mo akong saktan. Hindi ako pumasok ng walang pahintulot, sadya kong hinahanap ang Reyna. Bakit parang pamilya sa akin ang batang ito? Bata, bakit mo hinahanap ang Reyna? Gusto ko lang natulungan ako ng Reyna na hanapin ang nanay ko. Mahal na Rina, huwag kayong maniwala sa mga kalokohan ng batang ito. Palalayasin ko na siya. Isang prinsip, nambubuli ng isang bata. Hindi ka ba natatakot na paggawanan ang pamilya ng hari kung kumalat ito? Alis na ako. Buwisit na babae, magbabayad ka rin. May iba pa kayong utos, mahal na Rina? Zenozila, bakit sila nakapasok sa loob ng palasyo? Ah, mahal na Rina, sila ang mga babae ng mahal na hari. Ngayong ipinatawag sila ng mahal na hari. Ano? Mahal na Rina, may kailangan pa ba kayo? Ano ang ibig mong sabihin kanina? Zenobea talaga siya? Mahal na Rina, ako ay isa sa mga babae na mahal na hari. Hindi, Mari. Ako lang ang tanging babae ng hari. Kapag napatunayang nagsisinungaling ka, hindi kita patatawarin. Patawad, mahal na Rina, hindi ako nagsisinungaling. Siguro ay nagsawa na ang hari sa inyo kaya ako ang pinili niya. Huwag kayong magalit, mahal na Rina. Ang hari ay isang pinuno. Normal lang na magkaroon siya ng maaming asawa. Mahal na Raina, bagamat hindi kasing mature ni Lingji ang Raina, mas bata naman siya. Huwag na kayong mag-alala, baka masira pa ang relasyon nyo ng hari. Tara na, hanapin natin si Ama. Mahal na Rina, kailangan na naming puntahan ang hari, mauna na kami. Mahal na Rina, baka ngayong gabi ay ako ang makasama ng hari. Sana ay hindi kayo magali. Mahal na Rina, bakit kayo ganyan? Sawa na ba ang hari sa akin dahil tumatanda na ako? Kayo ba talaga ang Reyna? Bakit parang pamilya sa akin ang batang ito? Siya ang Reyna. Bakit parang kilala ko siya? Kamukhang kamukha niya ang nanay ko. Zeno ang anak Montag? Bakit ka nandito sa loob ng palasyo? Ako ay. Dinala ko dito ni Ate Fengming. Dinala ni Fengming? Galing ba Asia sa pamilya Feng? Pero bakit ang bilis ang tibok ng puso ko nang makita ko siya? Gusto ka o siyang yakapin? Kung galing ka sa pamilya Feng, bakit hindi pa kita nakikita noon? Kayo ba talaga ang Reyna? Bastuzon, siya ang Rina ng ating kaharian, magpakita ka ng respeto. Tama, ako ang Raina. Ano ang pangalan mo at ano ang kaugnayan mo kay Fengming? Mahal na Reyna, maaari ko po bang itanong ang isang mahalagang bagay? Napakakulit mo namang bata, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, ikaw na agad ang nagtatanong. Mahalaga po ito sa akin, tungkol ito sa aking mga magulang. Mga magulang mo, CJ, sabihin mo, Mahal na Reyna, may hika ka rin ba? bakit Montag naman ito ng ayon? Mahalaga ito sa akin. At ang nawawalang prinsipe, patay na ba talaga siya? May hika rin ba siya? Nagpapanggap lang ba siya kanina kasama si Prinsip Zhao para makuha ang kinaroroonan ni Feng Er? Zeno Kabia, paano mo nalaman ang tungkol sa prinsip? Ano ang kaugnayan mo kay Prinsip Zhao? Ako gusto ko lang pong magtanong. Napakawalang galang. Ang usapin tungkol sa prinsip ay ipinagbabawal sa palasyo. Alam mo ba maaari kang patawan ng parusang kamatayan? Mga gwardiya, Hayaan Montag na, bata lang siya. Huwag mo na siyang intindihin. Hanapin niyo si Fengming at ilabas niyo siya rito. Masus mahal na Rina, inaatake na naman kayo ng inyong sakit. Ayos lang ako. Tulungan niyo na lang akong bumalik para makapagpahinga. Chulong, inaatake ng hika ang mahal na Rina. Mahal na Reyna, uminom kayo ng gamot, gagaling din kayo agad. Napakawalang hiya. Balak mo bang lasunin ang Rina? Hindi. Gusto ko lang siyang tulungan, napakasakit kaya ng inaatake ng hika. Mahal na Rina, ayun lang kayo. Bata lang siya at dala ni Fengming. Siguro naman ay hindi niya ako sasaktan. Pero, mahal na Rina, ayun lang ba kayo? Anong gamot ang ipinakain mo sa Rina? Hulihin ang salarin na ito at patayin. Nilason niya ang Rina. Tigil. Mabisa ang gamot, maayos na ang pakiramdam ko. Talaga po? Mabiti naman. Umalis. Bata,
Anong gamot ito? Ito po ay gamot para sa hika. Gagaan po ang pakiramdam nyo kapag nainom nyo ito. Salamat, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Tita, ikaw. Napakawalang galang. Ang mahal na Rina ay may mataas na katungkulan. Paano mo siya matatawag ng ganyan? Tumigil ka. Iniligtas niya ang buhay ko. Ayos lang na tawagin niya akong tita. Bata, huwag kang matakot. Sabihin mo kay tita, ano ang kaugnayan mo kay Fengming? At ano ang kaugnayan mo kay Prinsip Zhao? Pinulot lang po ako ni Ate Fengming sa labas. Wala po akong kaugnayan kay Prinsipe Zhao. Oh, Halos mabili na ako ng mga kidnapper, pero iniligtas ako ni Ate Fengming at nangakong tutulungan ako. Nang hanapin ang nanay ko. ulila ka, Bea? Ilang taon ka na at ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Xiaofeng. 6 na taong gulang na ako. Xiaofeng, 6 na taon, may iniwan bang gamit ang mga magulang mo? May hika ka rin, Bea? Ako. Sabihin mo sa akin, bata. Ang totoo, may iniwan sa akin si nanay na kalahating jade pendant. Jade pendant, huwag mong sabihin, ziyan ka Bea ang iking fenya? Mahal na Reyna, magsisimula na ang papupulong sa palasyo. Ipinatawag kayo ng mahal na hari. Ano ang kailangan? Ang prinsip ng Zhao ay nag-alsa, kasama ang mahigit 100 opisyal, upang patalsikin ang Reyna. Anak, maghintay ka muna sa aking silid. Siguraduhin mong ligtas siya hanggang sa aking pagbabalik. Tara, pumunta tayo sa Taiji Hall. Malamang na ang Reyna ang aking ina. Hindi ko hahayaang saktan siya ng masamang prinsipe. Mahal na hari, isinusumbong ko ang Reyna dahil sa kawalan ng dangal. Hinihiling ko na patalsikin siya. Wang Wen, ano ang ginagawa mo? Mahal na hari, ang ating bansa ay nakabatay sa paggalang sa magulang. Ang kawalan ng tagapagmana ang pinakamalaking kasalanan. Mula nang ipanganak ang batang prinsipe, hindi na muling nanganak ang Reyna, kaya wala pa tayong tag. Apagmana sa trono. Kung mapapatuloy ito, magdudulot ito ng malaking sakuna. Kaya pa sa kapakanan ng ating kaharian. Para sa kinabukasan ng dakyan, hinihiling ko na patalsikin ang Reyna. Nandyan na. Ang tagapagmana ang pundasyon ng ating bansa. Kung walang prinsipe, mawawalan ng saysay ang bansa. Kaya naman. Hinihiling ko sa inyo, mahal na hari, na patalsikin ang Reyna at pumili ng iba. Upang magkaroon agad ng tagapagmana. Tama. May punto siya. Tama. Mahal na hari, unahin ninyo ang kapakanan ng bansa. Unahin ninyo ang kapakanan ng bansa. Kapag napatalsik ang Reyna, tiyak na mamamatay siya. Ang galing mo, Prinsipe Zhao. Qin, ganyan din ba ang iniisip mo? Mahal na hari, bagaman walang maling ginawa ang Reyna, kailangan talaga ng dakyan na tagapagmana. Hinihiling ko rin na patalsikin siya. Hinihiling namin na patalsikin ang Reyna. Punong Ministro Wong, gusto mo ba talagang patalsikin ako? Ate, ano ang mangyayari kapag napatalsik ang Reyna? Bakit ka nandito? Sabihin mo na, ate. Ano ang mangyayari kapag napatalsik ang Reyna? Kamatayan. Hindi ko hayaang mamatay si Nay. Reyna, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabihan kitang magpahinga? Mahal na hari, may ganito kalaking pangyayari. Paano ako makakapagpahinga? Ikaw ang gustong magpatalsik sa akin. Mahal na Reyna, hindi pa kayo nagkakaroon ng tagapagmana, kaya walang susunod sa trono ng dakyan. Bilang opisyal, tungkulin kong paalalahanan ang mahal na hari. Kung nagagalit kayo sa akin, handa kong yalay ang aking buhay. Ang tanging hiling ko lang ay magkaroon ng tagapagmana ang dakyan. Mahal na hari, kayo na ang humusga. Tumigil ka. 10 taon na kaming kasal ng Reyna, napakalalim ng aming pagsasama, hindi siya basta-basta mapapa. Tausik. Kung magpapatuloy ka sa iyong kahibangan, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang katapatan ko ay paasabayan. Kung papatayin ninyo ako dahil dito, wala na akong masasabi pa, handa akong mamatay. Sige, kung ganoon. Mahal na hari, huwag pa. Mahal na hari, huwag. Senali lang, mahal na hari. Punong Ministro Qin, pati ba naman ikaw ay lalaban sa akin? Mahal na hari, bagaman bastos ang kanyang pananalita, ginagawa niya ito dahil sa katapatan sa bansa. Kung papatayin ninyo siya, mawawala ng gana ang mga opisyal at iisipin ng taong bayan na kayo ay isa. Ang malupit na hari. Haring Zhao, ikaw rin ba ay may ganyang saloobin? Mahal na kapatid, bagaman matindi ang sinabi ni Wang Wen, ito ay tungkol sa tagapagmana ng trono. Sa tingin ko, ito ay usapin ng kabuhayan ng mga mamamayan ng dakyan at ang pangmatagalang kinabukasan. Ng ating kaharian. Napakahalagang mga bagay nito. Lubos ko ring iginagalang ang mahal na Reyna. Itinuring din niya akong paang kapatid na babae.
Ngunit pagdating sa kapakanan ng bayan at ng ating kaharian, ang bayan ang mahalaga, ang hari ay pangalawa, at ang kaharian ang prioridad. Kaya ako ay sumasang-ayon sa mungkahi. Kayong lahat. Mahal na hari, huwag kayong magalit, kasalanan ko ito. Kasalanan ko kung bakit hindi ako makapagbigay ng kagapagmana. Mukha pa namang bata ang reyna at ang hari, hindi ba kayo pwedeng magkaanak ulit? Ikaf na naman, batang paslit ka. Tama siya, bata pa kami ng reyna. Magpapatuloy kami at tiyak na magkakaroon ng prinsipe. Ang batang ito, bakit pakiramdam ko ay may connection kami? Bakit parang may kakaibang kagalakan sa aking puso? Bakit ang hawig niya sa akin? Siya kaya ang tunay kong ama? Nahanap ko na ang aking mga magulang, ang saya. Ang batang ito, Bakit ang laki ng pagkakahawig niya sa mahal na hari? posible kaya? Saan galing ang batang paslit na ito? Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sumigaw sa harap ng ko? Mga gwardiya, ilabas siya at bigyan ng 10 hampas. Teka, punong ministro Wang, papatayin mo ba ang nagligtas sa buhay ng reyna? Tagapagligtas? Isang batang paslit lang, paano niya may liligtas ang buhay ng reyna? Tagapagligtas. Mahal na hari, Naniniwala ako sa sinabi ng reyna. Munting bayani, maraming salamat sa iyo. Itay, siya ba ang aking itay? Ang tapang naman ng aking itay. Patawad, mahal na hari. Masyadong padalos-dalos ang bata. Dinala ko siya sa palasyo, patawarin niyo ako. Ah, pamilya Feng pala. Huwag na nating pag-usapan yan. Kung hindi dahil sa kanya, nasa panganib ang reyna. Manari, sandali lang. Sinabi ko na magkakaroon kami ng prinsipe ng reyna. Ano pa ang gusto mong sabihin? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi na kayo magkakaanak ng reyna. Ano? Wang, paulit-ulit kitang pinagbibigyan, huwag mong subukan ang pasensya ko. Mahal na hari, patawarin niyo ang aking kawalan ng galang. Mula nang ipanganak ang prinsesa, hindi na nasundan ang reyna. Sabi ng mga doktor, hindi na siya maaring magbuntis. ano? Ano? Alam mo bang ang pagsisinungaling sa akin ay parusang kamatayan para sa buong angkan mo? Alam ko pong hindi kayo maniniwala, kaya nagdala ako ng saksi. Saksi, ipatawag ang punong manggagamot. Ako si Tsui Ven, narito po ako, mahal na hari. Tanong ko sa iyo, totoo ba ang sinabi ni Wang? Mahal na hari, dahil sa kalagayan ng kanyang katawan, hindi na po maaring magbuntis ang reyna. Sana po ay inyong maunawaan. Nakangahas kang manirang puri sa reyna? Hindi mo ba alam na katumbas ito ng kamatayan ng buong pamilya mo? Ako ay hangal at hindi karapat-dapat sa inyong kabutihan. Ngunit totoo po, matapos ipanganak ang prinsesa, hindi na po talaga maaring magbuntis ang reyna. Nagkasundo po kaming nga doktor sa palasyo sa pagsusuring ito. Pakiusap, suriin niyo po. Bakit hindi mo sinabi ito noon? Ang panlilinlang sa hari ay isang malaking kasalanan. Mga gwardya, ikulong ang punong manggagamot at hintayin ang aking hatol. Mahal, N.A. Hari. May sasabihin pa ang matandang ito bago ako mamatay, para sa kapakanan ng imperyo ng Dakyan. Ilabas niyo siya. Mahal na hari, hindi na makakapagbuntis ang reyna, iyon ang katotohanan. Nagmamakaawa ako, mahal na hari, isipin niyo ang kinabukasan ng imperyo at magdesisyon na. Ang reyna! Mahal na hari, wala akong silbi, patawarin niyo ako. Hindi mo kasalanan yon, tumayo ka. Mahal na hari, hindi sa may kinikilingan ako laban sa reyna, wala lang talaga akong magagawa. Kung walang tagapagmana, sino ang hahalili sa trono paglipas ng panahon? Dito na lang ba matatapos ang ating lahi? Pakiusap, mahal na hari, unahin niyo ang kapakanan ng Dakyan. Maraming taon na kaming magkasama ng reyna, hinding-hindi ko siya iiwan. Mahal na kapatid, may naisip akong paan para malutas ang problema mo. Anong plano mo, Prinsipe Zhao? Anong magagawa niya? Siguradong may masama siyang balak. Mahal na kapatid, ayaw ko ring makitang mapatalsik ang reyna. Pero kailangan ng imperyo ng tagapagmana para sa ating bayan. May inihanda na ako. Zila iyon. Hindi ba yon ang mag-inang nakita natin kanina? Ang babaeng ito ang inihanda mo. Huwag kang magmadali, kapatid. Hindi si Lingji ang tinutukoy ko, kundi siya. Isang bata. Ano ang ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba, kapatid? 5 taon na ang nakalipas, noong bumisita ka sa mansyon ko. Nakita kayo ni Lingji at nagkaroon ke. Ayaw ng gabing hindi malilimutan. Pagkatapos ng gabing iyon, inasikaso ko si Lingji ng maigi. Hindi ko inakalang nagdalang tao, pala siya sa iyong anak. Pagkalipas ng 10 buwan, nagsilang siya ng isang lalaki.
May ibang babae si Papa. Kalokohan. Lasing ako noon sa mansyon mo, wala akong ginawang masama sa kahit kaninong babae. Prinsipe Zhao, kung ulitin mo ang mga kasinungalingang ito, kahit kapatid kita, hindi kita patatawa. Rin, Kapatid, dahil lasing ka noon, kaya hindi mo na matandaan. Hindi rin ako naniwala noong una, kaya pinapunta ko si Lingyi para magharap kayo. Lingyi, sagidin mo AKO, inak mo BA ito sa mahal na hari? Kapag nagsinungaling ka, apatayin ko ang buong angkan mo. Manari, mawag kayo. Alam kong hamak lang ako at hindi karapat-dapat sa inyo. Pero walang kasalanan ang bata, siya ang inyong tunay na anak. Mahal na hari, lasing kayo nonet ako ang naghatid sa inyo sa silit. At pagkatapos, ginawa niyo sa akin ang? talaga bang masamang tao si Papa? Hindi, kailangan kong tulungan si Mama, nasa panganib siya. Salita lang iyan, wala kang pruweba. Tama, nasaan ang ebidensya? Mahal na hari, ito ang naiwan niyo sa kama matapos ating magsama noon. Ang gintong dragon na may 5 kuko, agari nga ito ng hari. Toda ito. Binabati kita, kapatid. May tagapagmana ka na, hindi emo na kailangang makalala para sa trono. Lingyi, kung gayon, nagkamali ako sa paghusga sa'yo. Dahil sinabi niyo iyan, mahal na hari, sulit ang 5 taon kong paghihintay. Ang sama naman ng tatay na yan, hindi rin naman mapapatunayan na anak nga ng mahal na hari ang bata. Mahal na hari, hindi dapat baliwalain ang ganitong usapin. Kahit pa may dala kayong gamit, hindi nito mapapatunayan na kayo ang tunay na ama ng bata. Paano mo mapapatunayan na sa mahal na hari ang bata? Mahal na hari, sana po ay siwang magtiwala kayo sa akin. Mahal na hari, baka na lang ang lahat ng ito. Kung hindi niyo anak ang bata, isang malaking kahihiyan ito para sa pamilya ng imperyo ng Dakian. Lingyi, tatanungin kita ulit. Kapag nalaman ko ang nagsisinungaling ka, ipapapalo kita hanggang mamatay. Mahal na hari, tulungan niyo po ako. Gusto kong patayin ni Reyna. Reyna, huwag naman ganyan. Bata pa lang si Lingyi. Hipak, bukod sa inyo, wala namang ibang babaeng mahal na hari sa kaniyang harem. Ngayon, kumakalat ang balita na kayo ay isang serosang tao. Ngayong may anak na ang mahal na hari, may tagapagmana na ang Dakian. Bilong Reyna, dapat kayong maging huwaran at matanggap si Lingyi at ang bata. Bilang Reyna, dapat kayong mapagbigay para magmusyang tunay na inay ni Jebaya. Ang ibig niyo bang sabihin, hindi ko dapat alamin kung anak nga ba talaga ang gemahal na hari ang bata? Dapat lang, pero dahil kayo ang kumakarang, mukhang selos lang ang dahilan niyo. Walang ebidensya, kaya hindi pwedeng magtanong. Paano kung niloloko lang siya ng babaeng to? Walonggia, paano mo nasabing kiniloloko ang mahal na hari? MGA Gortia. Teka, General Phone, pinoprotektahan mo ba ang taong naninirang puri sa mahal na hari? hindi pa nagsasalita ang mahal na hari, bakit ikaw ang nagdedesisyon? Mahal na hari, nagkamali po ang inyong klingkot. Napakahalaga ng usaping ito. Pero paano nga ba natin mapapatunayan na akin ang bata? Nakuha na natin siya. May paraan ako, mahal na hari. O, anong paraan ang mayroon ka, Prinsipe Zhao? Simple lang, ang pagpapatak ng dugo. Pagpapatak ng dugo. Tama, matagal na itong paraan para malaman ang relasyon ng ama at anak. Handa akong magpatak ng dugo, kung hindi po sa inyo ang bata. Handa po akong mamatay para pabayaran ito. Ano sa tingin mo, punong ministro Kin? Sumasang-ayon ako, mahal na hari. Sige, yan na ang kailangan. Pagpapatak ng dugo parang narinig ko na yan dati. Tayo. Magkapatid kami ng mahal na hari, kaya tiyak na maghahalo ang aming dugo. Bakit hindi muna kami ang magsubok para maging patas? Sumasang-ayon din ako. Sige, gawin nyo na. Naghalo. Epektibon ka. Mahal na hari, subukan nyo na rin sa bata para makita kung maghahalo ang dugo nyo. Manari, kayo na po. Ano ang resulta? Nagalo. Ang batang ito ay tunay ngang anak ng mahal na hari.
May tagapagmana na ang dakian. Binabati namin kayo, mahal na hari. Mabuti. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos lang. Binabati ka upo kayo, mahal na hari. Reyna, huwag na kayong mag-alala sa katunayan. Ganoon pala yun, pwede rin pala akong maging prinsipe. Ano ba pinagsasabi mo? Siya rin pwede maging prinsipe. Si Yao Feng, huwag kang makulit. Hindi ako makulit. Ikaw na bata ka, hindi ka piya titigil? Mahal na Reyna, poprotektahan kita. Huwag kang matakot para ito sa proteksyon ni nanay. Naghalo nga. Naghalo. Paanong naghalo? Ikaf na bata ka, paano Montag nagawang sireng ang plano ka o? Papatayin kita. Anak talaga kita. Isa pang prinsep. Siya na kaya ang nawawalang prinsep. Tugma ang edad, at kamukhang-kamukha pa siya ng mahal na hari. Ito ay, Kaya pala anak ka talaga ng kapatid ko, ang galing. Anak ko, sa wakas nahanap na kita. 6 na taon kitang hinana. Nanay, miss na kita. Miss na rin kita, Fenger K.O. Hindi na kita hahayaang mawala pa sa akin. Hindi na rin kita iiwan kailanman. Mahal na hari, nahanap na natin ang ating anak. Mabuting bata. 2 prinsep sa isang araw. Napakagandang balita nito. Binabati ko ang mahal na hari at ang dakilang dakian. Ang ating kaharian ay magkakaroon ng ginintuang panahon habang buhay. Kung siya ang magiging tagapagmana, masasayang lang ang 5 taon kong paghahanda. Hindi siya ang prinsip, may mali sa pagsusuring ito. Sabihin mo, anong ginawa mo para maghalo ang dugo nyo? Bitaran mo siya. Maniwala ka sa akin, hindi siya anak ng hari, niluloko ka lang niya. Ikaw ang nagmungkahi ng pagsusuring ito. Ito ang matibay na ebidensya. Paano niya ako maluloko? Tama, kung hindi si Yao Feng ang prinsipe, ibig sabihin peke rin ang batang dala ni Lingji. Ikaw ang nagdala sa kanya, ibig sabihin niloloko mo ang hari. Mahal na Reyna, kumalma kayo. May punto si Prinsip Zhao, may mali sa paraang ito. Anong mali? Dahil ang paraang ito ay ipinagawa ni Lingji kay Prinsip Zhao. Dahil sa pagmamadali sa pagpili ng kagapagmana, nawala ako sa wisyo. Ngayong iniisip ko, may masama silang balak. Sabi ni Lingji, niloloko Montag pa kaming lahat? Kasi Zhao, ikaw. Magsalita ka ng totoo, kundi papatayin ko ang anak mo. Magsalita ka! Tama si Prince Zhao, niloloko ko kayong lahat. Hindi ko anak ang batang ito sa mahal na hari. Ano? Paano naman ang pagsusuring ng dugo? Hindi mapagkakatiwalaan ang pagsusuring iyon, maraming paraan para mandaya. Gamit ang mainit na tubig, kahit kaninong dugo ay maghahalo. Kanina, nakita kong mainit na tubig ang ginamit. Ano? Mainit na tubig. Mainit na tubig nga, ibig sabihin ba nito? Kaya pala, narinig niyo ba yun? Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang paraan ng pakilala sa pamamagitan ng dugo. Hindi ko akalaing may ganito palang daya. Napakawalang katarungan ng langit. Akala ko ay nahanap na natin ang 2 prinsep. Pero nawi lang pala sa wala. Mga tauhan, arestuhin ang mag-ina ni Lingji at ikulong sila habang naghihintay ng paglilitis. Ang sama mo. Ikaw ang nagmungkahi ng pagkilala sa pamamagitan ng dugo, tapos sasabihin mong hindi ito mapagkakati. Walaan? Baka naman ikaw ang nag-utos sa kanila. Bata ka pia, wala kang alam. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang paraan ng dugo, ibig sabihin ay hindi ka rin anak ng Reyna. Ang pagpapanggap bilang prinsip ay isang krimen na dapat parusahan ng kamatayan. Mahal na kapatid, matagal ko nang pinagdududahan ang pagkatao ng batang ito. Ngayong may matibay na ebidensya na, iminumungkahi kong ipapatay na siya. Prinsipe Zhao, masyado ka namang malupit sa isang bata. Iniligtas ako ng batang ito, at mabait ang mukha niya.
Hindi ko hayaang may manakit sa kanya. Mahal na hipag, nagkakamali ka. Kung hindi natin papatayin ang nagpapanggap na prinsip. Sa hinaharap, marami pa ang susunod sa ganitong gawain. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Prinsip Zhao. Sinadya man o hindi ng batang ito. Para sa kapakanan ng ating kaharian, kailangan siyang mamatay. Hinihiling naming ipapatay siya. Nakikiusap ako na ipapatay siya, mahal na kapatid. Sa tingin ko, may nag-utos sa batang ito. Kung hindi, hindi niya may isip na magpanggap bilang prinsip. Ibig bang sabihin ni Prinsipe Zhao, ako ang nag-utos kay Xiao Feng na magpanggap bilang prinsipe? General Feng, ikaw ang nagdala sa batang ito. Kayo ng Rina ay hindi masaya sa pagpapatalsik sa dating Rina. Sino ang nakakaalam kung ano ang kay? Ninyong gawin? Naintindihan ko na. Mahal na Rina, sa pagtatanggol mo sa batang ito, sinusubukan mo bang panatilihin ang iyong posisyon? Bilang Rina? Paano mo nagagawa ang ganyan? Ano ang pinagsasabi mo? Malinis ang aking konsensya. Gayon ka ulang nakilala si Xiao Feng. Posible talagang nakipagsabuatan ang Reyna kay Feng Ming para mapanatili ang kanyang posisyon. Sa tingin ko naman, ginawa ito ng pamilya Feng para sa Reyna. Kahit ano paman, ikaw ang pinaghihinalaan, at ang pinakamahalaga ay wala kang anak. Mahal na hari, iminumungkahi kong patalsikin ang Reyna. Mga masasamang tao, huwag niyong saktan ang nanay ko. Bata ka, sino ang nanay Montag? Sabihin mo, inutusan ka ba ni Feng Ming na magpanggap bilang prinsip? Hindi ako nagpapanggap, ako talaga ang prinsipe. Aba, napatunayan na ngang may mali sa paraan ng dugo, nagpapanggap ka pa rin. Sa tingin ko, talagang may mali sa'yo. Mahal na kapatid, nakita mo na ang lahat. Bata, bakit mo sinasabing ikaw ang prinsipe? Hindi mo ako maaaring lokohin gamit ang paraan ng dugo. Hindi ko gagamitin ang paraan ng dugo, may iba pa akong paraan. Nagpapanggap ka lang. Gusto kong makita kung anong ebidensya ang mayroon ka. Bata, ano pia ang ebidensya Montag? Tita, tinanong kita kanina, may iniwan ka bang gamit para sa prinsipe? May iniwan akong gamit para kay Feng Er. Tama nga, Hindi kaya. may iniwan din ang nanay ko para sa akin. Bata, ano ang iniwan ng mga magulang mo sa'yo? Fide ka upang makita? Iniwan sa akin ng nanay ko ang isang jade pendant. Jade pendant? Anong hugis? Ipakita mo sa akin agad. Ito po. Dalhin niyo rito ang kalahati ng jade pendant na hawak ko. Totoo nga ito. Ang jade pendant na ito ang iniwan namin ng Reyna para kay Feng Er noon, hindi ito peke. Naaalala ko pa rin ng malinaw ang mga gasgas nito, mayroon itong bingaw. Mahal na Reyna, nahanap na natin ang ating anak. Nahanap na natin siya. Feng Er, ikaw nga ba talaga? Ikaw ba talaga ang aking Feng Er? Mabuti naman, sa wakas ay nagbunga rin ang lahat. Ikaw nga ang anak ng aking kapatid. Hindi maaari, paano siya naging ang batang prinsip? Pinatapon ko na siya sa bangin noon, hindi na siya dapat buhay pa. Haring Zhao, kung masasabi mong fake ang pagsusuri ng dugo kanina, ang kalahating jade pendant night, o ay hindi kailanman magiging fake. Dahil gabi-gabi ko itong iniisip, ang hitsura ng kabilang kalahati. Ang lahat ng nangyari noong gabing mawala si Feng Er ay sariwa pa rin sa aking alaala. Mahal na hari, mahal na Reyna, sa tingin ng matandang ito, pagkatapos ng pagsusuri ng dugo kanina. Hindi dapat basta-basta magdesisyon tungkol sa batang prinsip. Ang isang jade pendant ay hindi napapatunay ng anuman. Baka napulolan niya ito. Hindi peke ang jede, pero hindi ibig sabihin na kanya ito. Baka napulot lang niya. Hindi, siya ang aking Feng Er. Nararamdaman ko ito bilang isang ina. Mahal na Reyna, masyadong malabo ang basihan na nararamdaman. At noong kinidnap ang batang prinsipe, 6 na taon siyang hinanap ng mahal na hari at hindi nahanap. Malamang Punong Ministro Wang, akala mo ba ay madali mo akong maloloko? Ang dami mong alam mo pa na kinidnap si Feng Er noon. Narinig ka lang din po yun. Kapatid, alam kong miss na miss mo na si Feng Er, pero 6 na taon na siyang nawawala, baka patayin. Azia. Ang batang ito, hindi siya ang prinsip. Mahal na hari, mahal na Reyna, naalala ko sa mga talaan ng pamilya, may 2 pang katangian ang B at ang prinsap. Ang batang prinsip ay may peklat sa kanang braso at may hika. Kung tugma ang 2 ito, siya nga ang batang prinsap. Ang dami mo rin alam, punong Ministro Qin. Ako ang tagatala noon, kaya siyempre alam ko. Kapatid, totoo ba ang sinasabi ni Punong Ministro Qin? Tama, si Feng Er ay may hika.
At sa kanang braso niya, mayroon din siyang peklat. Kunin agad ang mga lihim na talaan ng palasyo. Patay na ang batang prinsip. Ang batang ito ay hindi kailanman magiging siya. Kung gayon, hayaan niyo pong patunayan ito ng mahal na hari. Anak, may peklat ba ang braso mo? Meron ka. Dito mismo sa pwestong ito. Magkamukha talaga. Tugma rin ito. Tama, ito ang hugis nito. Peke ang peklat na yan. Haring Zhao, ang peklat na ito ay nakuha ni Feng Er noong bata pa siya. Aksidente ko siyang napasoen. G kandila habang hawak ko siya. Naalala ko ito ng malinaw, kung peke ba ito o hindi, mas naalala ko ito ng higit pa sa sinuman. Dalawa na ang tumugma. Kung pati ang ikatlo na hika ay tumugma rin, makukumpirma na natin siya nga. Ang batang prinsip. Hika. Parang walang hika si Xiao Feng. Sabi ng mga asasin na ipinadala ko sa mansyon ng mga Feng, hindi gumana ang pollen. Walang hika ang batang ito. Mahal na kuya, dalawa na ang tumugma. Kung tumugma pa ang ikatlo, kailangan ko na kayong batiin ng maaga. Nahanap na ang batang prinsip. Tama, ang hindi lang natin alam ay kung may hika ba ang batang ito. Iho, may hika kabi ah? Yung hirap sa paghinga, gaya ng inatake ako kanina, napakahirap niyon. Nakakahiya ang may sakit, nakakahiya ang may sakit. Ako. Huwag mong sabihing wala kang hika. Pagtataksil yan sa hari. Baka iniwan ako ni na papa at mama dahil may hika ako. Kung sasabihin ko, baka hindi na nila ako gustuhin. Ang pagtataksil sa hari ay parusang kamatayan. Iho, kahit ano pa ang mangyari, naniniwala ako sa iyo. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Kung may gustong manakit sa iyo, kailangan muna nilang dumaan sa bangkay ko. Mama. Xiao Feng, kahit wala kang hika, ituturing pa rin kitang anak. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. May hika ko. Impossible, wala kang hika. Bakit ka naman nakakasiguro na wala siyang hika? Noong nakaraang araw, may mga asasin na pumunta sa mansyon ko para patayin si Xiao Feng, gumamit. Ilan ang pollen? Pollen, nakaka-trigger yan na hika. Sino ang napakalupit? Dapat mong itanong kay Prinsipe Zhao. Wala akong kinalaman diyan, hindi ko ginawa yan. General Feng, ang pinag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa hika. Huwag mong ilihis ang usapan. Tama, ang pinakamahalaga ngayon ay patunayan kung may hika ba talaga ang batang ito. Sabi ko na ba may hika ako? Bakit ka nag-alinlangan kanina? Nagsisinungaling ka siguro. Natatakot ako na baka iwan ako ng mga magulang ko dahil may hika ako. Noong bata ako, pinagtatawanan ako ng mga tao sa paligid ko. May hika ako, isa akong sakitin. Sabi nila, kaya raw ako iniwan ng mga magulang ko ay dahil dito. Kaya hindi ako naglakas loob na sabihin, natatakot akong iwan nila ako. Kaya pala laging sinasabi ni Xiao Feng na wala siyang hika. Tumugma na, lahat ay tumugma na. Anak kao, kasalanan kao ito. Hindi kita iniwan, at wala akong pakialam kung may hika ka man o wala. Hangal na bata, hindi ka namin iniwan dahil may hika ka. 8 taon ka naming hinanap. Ano man ang kalagayan ng katawan mo, may hika ka man o wala, aalagaan ka namin ng mabuti at bibigya. Yan ang masayang tahanan. Talaga po. Miss na kayo ni na papa at mama. Miss na rin kita. Mula ngayon, hindi na kita hayaang umalis sa tabi ko. Mahal na kuya, hindi tayo dapat maniwala agad sa sinasabi niya tungkol sa hika niya. May hika siya, ako ang magpapatunay. Hipag, anong ebidensya mo? Kanina sa loob ng palasyo, matapos akong apihin ni Feng Er, inatak ako ng hika. Binigyan niya ako ng gamot kaya ako guminhawa. Kung wala siyang hika, bakit siya may dalang gamot? Maaari rin ako mapatunay. Ilang araw na ang nakalipas, inatake rin ako ng hika at si Xiao Feng ang nagbigay sa akin ng gamot. Paano nangyari yun? Sa tingin ko, mas mabuting ipasuri siya sa mga doktor ng palasyo para makasiguro. Sige, ipatawag ang mga doktor. Mahal na hari, totoo ngang may sakit sa baga ang batang prinsip, at namana niya ito mula sa reyna. Totoo pala ang lahat. Ano pa ang masasabi mo? Ang lahat ng pinaghandaan ko sa loob ng maming taon, mapupunta lang ba sa batang ito? Binabati namin ang mahal na hari sa pagbabalik ng batang prinsip.
May tagapagmana na ang dakilang Kian at magpapatuloy ang ating kaharian sa mahabang panahon. Mapalad ang mga mamamayan ng dakilang Kian. Binabati namin ang mahal na hari. Maaari na kayong tumayo, mga opisyal. Papatayin ko ang batang ito at sisiguraduhin kong mamatay ka ulit. Lubos akong natutuwa sa pagbabalik ng aking anak ngayong araw. Dati ninyong iginigiit na dapat na akong magtalaga ng tagapagmana. Ngayong nakabalik na ang prinsipe, itatalaga ko si Xiao Feng bilang prinsipe. Hindi maaari, mahal na. Ano ang problema, Haring Zhao? Theo, Mahal na hari, ang ibig sabihin ng Haring Zhao ay napakaselan ng pagtatalaga ng tagapagmana. Dapat itong gawin ng formal at may naaapat na seremonya. Mahal na hari, iyon ga ang inisip ka o. Sige, ihanda ang kautusan. Pagkalipas ng 3 araw, gaganapin ang seremonya ng pagtatalaga sa prinsipe. Napakatalino ng inyong desisyon. Tapos na ang pagpupulot. susunod. Bata ka, 3 araw na lang. Hindi ko hahayaang maupo ka bilang prinsip. Mainte ka lang. Punong Ministro Wang, kumusta na ang ipinagawa ko? Tapos na po. Kumusta naman ang sa panig ng mahal na hari? Sa loob ng 2 araw, makikita na natin ang resulta. Sa wakas, nahanap ko na ang aking anak. Fenger, nasaan nga ulit ang bahay ampunan na sinabi mo? Gusto ko silang pasalamatan sa pag-aalaga sa'yo. Hindi ko na po mahanap, hindi ko na rin alam kung nasaan sila ngayon. Magpapadala ako ng mga tauhan para hanapin sila. Bibigyan ko sila ng malaking gantimpala. Mula ngayon, maninirahan ka na kasama ko. Hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Gusto mo ba? Opo. Hindi na tagumpay ang masamang balak ng Haring Zhao sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ano pa ang susunod nilang pakana. Ano man ang mangyari, hindi ko hayaang mapahamak si Feng Er. Ama. Ano ba talaga ang sakit ng mahal na hari? Mahal na Reyna, ang mga internal na organo ng mahal na hari ay may malubhang karamdaman. Maaring Maring ano? hindi na siya magtatagal. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Mahal na hari. Wala na bang lunas? Ang sakit ng mahal na hari ay parang lason. Wala itong lunas mula noon at hindi alam kung ano ang sanhi nito. Hindi na ito magagamot. Siguro tadhana na ito. Mabuti na lang at nahanap ko si Feng Er, sapat na sa akin yon. Maaari na kayong lumabas. Opo, opo. Opo. Ang lason na ito, siguradong si Haring Zhao ang naglagay nito. Paano niyo nalaman, mahal na hari? Sabihin mo, bukod sa kanya, sino pa ang gustong pumatay sa atin? Pero mabuti na lang at hindi pa ako patay, sisiguraduhin kong magtatagal ako hanggang sa maupo siksi. Aufeng bilang prinsipe. Napakawalang hiya talaga ni Haring Zhao. Ama, ayaw kitang mamatay, ililigtas kita. Huwag kang mag-alala, hindi mamamatay ang ama mo ngayon. Baguhin. Babaguhin ko. Feng Er, mahika ba ito? Hindi ko rin alam basta kaya ko lang baguhin. Napakakamangha, doon ka ba napunta sa mundo ng mga immortal noong nawala ka? Tama, si Feng Er ay siguradong disipulo ng isang immortal. Itay, inay, tingnan niyo sa libro kung may paraan para malunasan ang laso ng tableta. Ang laso ng kableta, walang makakagamot. Pero ang gamot sa hika na ibinigay ni Feng Er ay may himalang epekto. Maghanap pa tayo, baka may paraan talaga para malunasan ang lason. Nahanap ko na, ang laso ng kableta ay tinatawag ding heavy metal poisoning. Paraan ng paggamot, gumamit ng kawot at gatas. Mas mabuti kung sasamahan ng metal chelating agent. Mabuti naman magagamot na ito. Ano itong metal chelating agent? Baguhin ito na yon. Kumuha agad ng kawot at gatas. Mas gumaan ang pakiramdam ko, mukhang epektibo. Mabuti naman, hindi na mamamatay si Itay.
Salamat talaga kay Feng Er sa pagkakataong ito. Si Feng Er ang nagligtas sa ama. Mabuti naman, sa tingin ko ay mabibigo na ang masamang plano ni Haring Zhao. Huwag muna nating ibunyag ito. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya niyang gawin. Yulit, urgent na ulat, 800 na emergency. Sinalakay ng mga Xiongnu ang hangganan. Mahal na hari, sinalakay ng mga Xiongnu ang hangganan. Haurong ng paurong ang ating hukbo, kritika. Alam sitwasyon, inihiling namin ang inyong desisyon. Mga opisyal, ano ang inyong mungkahi? Wala akong silbi. Mahal na hari, lakas loob kong sasabihin ang isang bagay. Punong Ministro Wang, sabihin mo lang. Hinihiling ko sa inyo, mahal na hari, na magtalaga agad ng tagapagmana. Hindi ba't sinabi ko na si Xiao Feng ang gagawin kong prinsipe? Mahal na hari, lakas loob kong imumungkahi, masyado pang bata ang munting prinsipe, at kayo ay may alubhang kaamdaman. Kung sakaling maupo ang munting prinsipe, hindi niya mapapatakbo ang gobyerno, at ang dakyan ay muli nang mapapahamak. Kung gayon, ano ang mungkahi mo, Punong Ministro Wang? Iminumungkahi ko na gawing prinsip si Haring Zhao, pa sa kapakanan ng imperyo ng dakyan. Kapag nasa tamang edad na ang munting prinsipe, ipapasa na lang ni Haring Zhao ang trono. Walangya, Wang Wen, may anak ang mahal na hari. Bakit si Haring Zhao ang gagawing prinsip? Masyado kang mapangahas. Hindi kaya ng munting prinsip ang mabigat na responsibilidad, ginagawa ko lang ito para sa bayan. Mahal na hari, pakiusap. Gawing Prinsipe S.I. Haring Zhao. Mahal na hari. Gawing prinsip si Haring Zhao. MGA Trader, Haring Zhao, gusto mo ba talagang maging prinsipe? Mali ang sinasabi mo, wala akong pakialam sa posisyon ng tagapagmana. Ginagawa ko lang ito para sa kaharian ng dakyan. Papakunwari, Mahal na hari. Ayon sa batas ng ating Masyadong bata ang prinsip, para sa mabigat na tungkulin, maaari itong ipasa sa ibang mga prinsip. Mahal na hari, hindi mo maaring pabayaan ang kaharian ng dakyan. Mahal na hari, nakikiusap ako na hirangin ninyong prinsip ng Zhao ang susunod na tagapagmana. pakiusap, mahal na hari. Hirangin ang prinsip ng Zhao bilang tagapagmana. ang batas ng mga ninuno ay may probisyon na para riyan. Sige, susunod ako sa inyong kagustuhan. Ngunit kung nais niyong maging tagapagmana ang prinsipe ng Zhao, kailangan niya munang sumailalim sa pagsusulit. Ito rin ay nakasaad sa batas ng ating mga ninuno. Handa akong sumailalim sa pagsusuli. Isama niyo rin ako. Feng Ikaf? Gusto kong ipaghiganti ang aking ama. Sige, pinapayagan ko si Xiao Feng na sumali. Magsisimula na ang unang pagsusulit sa matematika. Pinapayagan ang paggamit ng mga kagamitan tulad ng abacus. Matematika pala. Ito ang pinakamahina ko. Feng, kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang sa akin. Feng, ayoko namang apihin ka. Nabalitaan ko na. Ang prinsip ng Zhao ay mag-aral ng dalubhasang sisangkang. Napakagaling niya sa pagkalkula, tinaguriang God of Calculation. Siguradong hanggang kalahok lang tayo rito. Salamat sa papuri, ngunit ang galing ko sa matematika ay sapat lang. Ito ba ang mahiwagang kagamitan ni Zhang Kang? Ang gintong abacus. Tama, paano pa tayo mananalo nito? Sinasabing walang problemang hindi kayang lutasin ng gintong abacus. Sigurado panalo na ang prinsip ng Zhao. ano ang nangyari? Hindi ko alam gamitin. Kung gayon, huwag mo nang pilitin. Hindi pwede, nangako akong ipaghihiganti ko ang aking ama. Pero, Maaari naman akong gumamit ng calculator. Handa na ba ang lahat? Ang mga tanong na ito ay galing mismo sa hari. Walang posibilidad ng pandaraya. Magsimula na tayo. 3,862 i-multiply sa 18. Ibawas ang 36,702. Kayo na ang bahala. Tapos na ako, ang sagot ay 32,814 na. Paano niya nakuha ang sagot ng napakabilis? Impossible iyon. Bakit anong lang siya? Munting prinsipe, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit bata ka pa, mapipilitan akong ireklamo ka. Hindi tama ang sagot niya. Mahal na hari, bakit ninyo nasabi yon? Tama nga ang munting prinsip. Ang sagot ay 32,814 na. Ano? Ate, magaling ba ako? paano mo nakuha ang sagot? Dahil dito. Wala lang niya yan. Mahal na tiyo, huwag kang maging sore loser. Sige, magbigay ka pa ng tanong. Punong Ministro Qin, gusto kong magpatuloy.
Tama. Magaling. Ang galing talaga ng aking Feng Er. Tanggap ko ng talo ako. Mabuti, magpatuloy tayo sa susunod na pagsusulit. Bata ka, mainte ka lang. Ang matematika ay maliit na bagay lang. Ang susunod ang tunay na pagsubok sa kakayahan. Mahal na tiyo, hindi kita pagbibigyan. Ngayon, ang ikalawang yugto, tula. Sandali, hayaan ninyong si punong ministro, Wang ang bumunot ng paksa. Payag ako. Sige, bumunot ka na. Ang paksa ay apog. Naisip ko na. Siguradong talo ka na ngayon. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong obra. Libo-libong hampas mula sa malalim na bundok, hindi natatakot sa apoy na sumusunog kahit madurogan. Katawan ay walang takot, nais lamang mag-iwan ng kalinisan sa mundo. Ang pamagat ng tula ay pagpupuri sa apog. Anong klaseng tula ito? Napakahusay nito, napakahusay. Magaling, napakagandang linya ng mag-iwan ng kalinisan sa mundo. Paano nangyari ito? Ang batang prinsep ay tunay na henyo. Ginamit niya ang apog upang ilarawan ang kanyang katapatan sa bayan at ang kanyang determinasyong natiling marangal. Ang tulang ito ay dapat maging gabay nating mga opisyal. Paano pa tayo lalaban? Hindi ko akalaing bata ang sumulat nito. Sayang ang mga taon natin sa mundo. Ang tulang ito ay napapahayag ng prinsipyo sa pamamagitan ng bata. Sa murang edad, imposibleng makagawa siya ng ganitong tula. Siguradong Tama na. Si punong ministro Qin ang nagbigay ng paksa, kahit gusto niya mangopya, wala siyang oras para daw. Iyon. Lalo na ang ganitong kahusay na tula. Kung dati na ito umiiral, dapat ay narinig na natin ito. Marami na akong nabasang libro kung may ganito kagandang tula, sa loob ng kalahating buwan ay kakal. At na ito sa buong imperyo. Ngunit hindi ko pa ito narinig, pati kami ay hindi rin. Narinig mo ba, Prinsipe Zhao? Ipakita mo na rin sa amin ang iyong obra. Prinsipe Zhao, nasaan ang tula mo? Hindi ka o kaya. Talo na ako sa yugtong ito. Hindi ko akalaing hindi mo kayang gumawa ng mas magaling na tula. Sayang ang kaba ko. Malika. Ang tula at matematika ay maliliit na bagay lang. Ang mga aral ng mga pantas ang tunay na mahalaga. Ang huling yugto, ang pagsusuri sa pamamahala, ang pinakamahalaga. Pagsusuri sa pamamahala? Tama si punong ministro Wang, ang tula ay pampalipas oras lang. Ngunit ang isang opisyal ay dapat marunong mamahala ng bansa. Ang huling yugtong ito. Ang pinakamahalaga. Mahal na hari, sana ay makita ninyo. Tama na. Dahil naniniwala ang mga opisyal na ang pagsusulit sa ang pinakamahalaga, magpatuloy tayo. Magsisimula na ang ikatlong bahagi ng pagsusulit. Isa lang ang tanong sa bahaging ito. Ang mga kuko ng kabayo ng hukbong kabalyero sa hilaga ay mabilis mapupod. Taon-taon, gumagastos tayo ng mahigit 1 milyong pilak para palitan ang mga kabayo. Paano natin ito malulutas ng perpekto? Ate, napakahalaga ba ng mga kabayo? Ang kabalyero ang pangunahing lakas sa ilaga. Kung kulang ang kabayo, lulusob ang mga Xiongnu. Wala na ring pag-asa ang dakilang Qian. Kailangan palitan ang napakaraming kabayo taon-taon. Di palitan na lang. Bumababa ang bilang ng kabayo at tumataas ang presyo. Ang isang mahusay na kabayong pandigma ay nagkakahalaga ng 100 pilak. Ang dakilang Qian ay may 30,000 kawal. Kwentahin mo, magkano ang halaga niyan? Diyos ko, 3 milyong pila. Kahit na isang tatlo lang ang kailangan palitan taon-taon. Hindi pa rin ito kaya ng kaba ng bayan. Mahirap lutasin ang tanong na ito. May paan ako. Mahal na kuya, sa aking palagay, ang problema sa kabayo ay kakulangan lang sa pondo. Dahil sa pagmamahal ng mahal na hari, may kaunti akong ari-arian, kaya ang solusyon ko ay mag-donate. Handa akong ibigay ang 80% ng kita ng aking mansyon na nagkakahalaga ng 50 L. Ibong pilak. Tunay ngang tapat at makabayan si Prinsip Zhao. Hinahangaan ko kayo. Bakit mo nasabi iyan, punong ministro? Ako ay bahagi ng pamilya ng dakilang Qian. Ngayong may krisis, tungkulin ko lang tumulong. Napakabukas pala ni Prinsip Zhao, agad na nagbigay ng 50,000 pilak. Sa tingin ko, taglay ni Prinsip Zhao ang katangian ng isang pinuno. Karapat dapat siyang maging prinsip tagapagmana. Hinihiling namin sa mahal na hari na hirangin si Prinsip Zhao bilang prinsip tagapagmana. Kalokohan. Hindi pa rin yung solusyon. Batang prinsipe, hindi mo naintindihan ang mga usaping pampamahalaan. Huwag kang makialam. Hindi ko nga naintindihan pero alam kong hindi sapat ang 50,000 pilak para malutas ang problema. Sabi ni Ate Feng Ming kanina, 1 milyong pilak ang kailangan. Prinsip Zhao, kahit kulang ang pundo, kalahati naman ang nalutas nito. May iba pa bang makakapantay sa ginawa ni Prinsip Zhao?
May mas maganda akong paraan. Gusto kong makita kung ano ang mas maganda mong paan. Simple lang. Kung napupudpod ang kuko nila, lagyan natin ng sapatos ang mga kabayo. Sapatos para sa kabayo. Kalokohan. Wala pa akong narinig na ganyan simula noon. Mahal na hari, ipinapahayag ko ang aking pagtutol sa batang prinsip dahil sa pagulo sa korte. Nagsusuot ng sapatos ang tao, bakit hindi ang kabayo? Tao lang ang dapat magsuot ng sapatos. Kung bibigyan ng kabayo, para na tayong mga barbaro. Mali ka. Si Haring Wuling ng Zhao ay natuto sa mga barbaro, kaya lumakas ang kanilang hukbo. Sa tingin ko, maganda ang ideya ni Xiaofeng. May papantay ba si Xiaofeng kay Haring Wuling? Kung hindi kayo naniniwala, subukan natin ngayon. Xiaofeng, ano ito? Ito ay bakal para sa kuko, Horseshoe. Ito ang sapatos ng kabayo para hindi mapudpod ang kuko nila. Mahal na hari, handa akong sumubok. CJ, utusan ng mga kawal na lagyan ng bakal ang mga kabayo at subukan agad. Mahal na hari, tapos na ang eksperimento sa bakal para sa kuko. Sabihin mo agad. Sinakyan ko ang kabayo sa ibabaw na matatalim na bato, at hindi nga napinsala ang mga kuko nito. Magaling, epektibo nga. Isinusumpa ko sa aking buhay, ang bakal sa paa ng kabayo ang tuluyang lulutas sa problema ng pagkasi. Ranang kanilang mga paa. Magaling, Fenger, tunay mo akong pinahanga. Hindi maaari, 4 na piraso lang iyan ng bakal. Mahal na Prinsip Zhao, maaari mong pagdudahan ang aking pagkatao, pero huwag ang aking galing sa pa. Hanggang apayo. Isa pa naman akong pinuno ng mga kabalyero sa kabisera. Hindi ko akalain na ang problemang nagpahirap sa atin sa loob ng 1,000 taon ay malulutas ng isang Era. Sayang ang buhay natin. Bagamat mukhang katawa-tawa ang pagpapasuot ng sapatos sa mga kabayo, bakit walang nakaisip nito no? Pa? Mahusay, Fenger, isa kang henyo. Lubos akong natutuwa. Mahal na hari, hinihiling ko na agad itong ipatupad sa ating hukbo. Hindi maaari, kapatid ko. 4 na piraso lang iyan ng bakal. Paano kung masira at maging sanhi ng kapahamakan ng mga sundalo? Dito, napakabagal mo naman. Kung masira ang bakal, palitan lang, hindi ba? Sa bagal mong mag-isip, paano ka magiging prinsipe? Prinsipe Zhao, talo ka sa 3 hamon na ito. Ayon sa batas ng ating mga ninuno, hindi ka maaaring maging prinsipe. Mahal na hari, hindi dapat mabilang ang pagsusulit na ito. Bagamat natalo ang Prinsip Zhao, wala pa ring tagapagmana ang trono. Nanalo si Feng Er sa 3 laban kay Prinsip Zhao. Sa tingin ko, karapat dapat siyang maging tagapagmana. Natalo ang Prinsip Zhao sa pagsusulit, at naniniwala rin akong karapat-dapat ang batang prinsep. Matandang ulyanin. Ano pa ang kailangan mo? Sabi ni Tito, nais pa rin niyang ibigay ang kanyang ari-arian bilang pasasalamat sa pagkakataong ibigay ng hari. Prinsipe Zhao, totoo ba ito? Ako. Tito, nagsisinungaling ka ba sa iyong pagiging makabayan? Hindi magandang bata ang nagsisinungaling. Gagawin ko ang aking sinabi. Visit na bata, papatayin kita. Kapatid, sa tingin ko, dapat ding mag-ambag ang pamilya ng Reyna. Nagbigay na ako ng 500,000, hindi naman pwedeng manood lang ang pamilya Feng. Tama, dapat ding magbigay ng pera ang pamilya Feng. Tama? Dapat silang makambag. Walang hiya. Wang Wen, akala mo ba hindi kita kayang ipapatay? Ang 2 kong kapatid ay nagbuwis ng buhay sa labanan. Hindi ba sapat na patunay yon ng katapatan? SA bayan? Mahal na Reyna, hindi yon ang punto. Ang mga kamag-anak ng hari ay nakikinabang sa biyaya ng bansa. Ang mamatay sa labanan ay karangalan nila. Huwag nating paghaluin ang mga bagay na iyon. General Feng, ayaw mo bang tumulong sa bayan? Mahal na hari, handa akong magbigay ng 200,000 pilak para sa ating bansa. Tunay ngang tapat ang pamilya Feng. Kung hindi mo maibibigay, Desidido pa rin akong gawing prinsipe si Fenger. Ihanda na ang seremonya ng pagtatalaga. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Binibini, narito ang lahat ng talaan na ating ari-arian. Halos lahat ng pera natin ay naibigay na sa hukbo sa hangganan. Ang natitira na lang ay 10,000, masyadong maliit. Binibini, kung hindi na talaga kaya, humingi na tayo ng tulong sa panganay na binibini at sa hari. Huwag na nating ibigay ang 200,000. Hindi maaari, kapag hindi tayo nagbigay, gagamitin iyon ni Prinsipe Zhao laban sa atin. Wala na talaga tayong pera sa bahay. Ate, anong nangyari? Wala lang, pinipilit lang tayo ni Haring Zhao na magbigay ng 200,000 pilak at hindi. Natin ito maibigay ngayon. Kulang pala kayo sa pera, napakasama talaga ni Haring Zhao. Ate, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Hindi na kailangan. Kahit gaano ka pagagaling, hindi mo rin kaya maglabas ng 200,000 pilak. Pero salamat sa iyo, gagawa na lang kami ng paraan. Sumama ka sa akin sa bahay ng tiyuhin ko.
Kailangan kong humanap ng paraan para matulungan si Ate Fengming. Ayun, magbabago ako. Mahal na prinsipe, nabalitaan ko na naghahanap ng pundo ang mansyon ng duke, mukhang hindi nila maib. Igay ang 200,000 pilak. Mabuti, ang mansyon ng Duke ang huling alas ng emperador. Kung hindi nila mabuo ang pera, dadaanin natin ito para tuluyang alisin ang mansyon ng Duke. Kapag bumagsak ang mansyon ng duke, wala nang kakayahan ang mahal na hari na pigilan ang pagiging iyar. Asip mo. Punong Ministro Qin, magsumikap ka pa. Gusto kong ilagay ang pamilya Feng sa isang mahirap na sitwas. Yon. At ang maliit na bastardo na iyon, kailangang maalis. Mahal na prinsipe, huwag kayong mag-alala, ginagawa ko na ang lahat. Sisiguraduhin kong mahihirapan sila ng husto. Hindi ito pwede. Hindi rin ito pwede. Mas mura ito, pero saan ako makakahanap ng minahan ng magaspang na asin? Hayaan na, tatanungin ko na lang si Ate Fengming. Fengming, may kasulatan, hindi mo na ito maitatanggi, ibigay mo na ang pera. Napakababa ninyo. Sino ang nagsabing kumontra kayo kay Haring Zhao? Kung handa kayong sumuko kay Haring Zhao, baka gawin ka pa niyang reyna pag upo niya sa trono. Nangangarap ng gising. Kunin mo ang perang ito at umalis ka na. Kung gayon, tatanggapin ko na ito. Sana ay totoo ang 200,000 pilak na ibinigay ninyo. Alice! Binibini, kinuha ni Haring Zhao ang natitira nating pera. Ano na ang gagawin natin? Hayaan mo na, titingnan natin kung ano ang... Binibini, tiyuhin mo sila, pero nakipagsabuatan sila kay Haring Zhao para linlangin ka. Si Haring Zhao ay tuso at ang tiyuhin ko ay sakim. Inaasahan ko na ang mga ganitong bagay. Kasalanan ko ito, hindi ko dapat hinayaang hawakan ng tiyuhin ko ang mga pondo. Ate Fengming, ano na naman ang problema mo? Nakipagsabuatan si Haring Zhao sa tiyuhin ko para ibenta sa akin ang isang minahan na nakalalasong sin at nakuha nila ang lahat ng natitira nating pera. Nakalalasong minahan ng asin. Xiao Feng, hindi mo alam. Ang asin mula sa minahang iyon ay hindi lang masama ang lasa, nakalalason pa. Hayop lang ang makakakain nito, hindi ito pwedeng kainin ng tao. Kaya hindi maibenta ang asin na iyon. May paraan ako para dyan. Ito lang. Ito na yon. Ang alat naman. Xiao Feng, huwag mong kainin yan, baka nakalalason. Hindi ito nakalalason, na-filter na ang mga lason. Kung hindi ka naniniwala, tikman mo. Binibini. Kung hindi ito gagana, tadhana na ang nagtatakda ng katapusan ng mansyon ng duke. Binibini, ano ang nangyari sa inyo? Nakalalason ba? Hindi, sobrang alat talaga nito. Ang alat na ito ay hindi ordinaryo, walang halong ibang lasa, mas tunay pa ito kaysa sa asin mula sa Shu. Talaga? Ang alat. Ito nga ang tunay na asin, hindi ito kasing sama na magaspang na asin at walang kakaibang lasa. May pag-asa na tayo.
Xiao Feng, salamat sa iyo. Walang anuman, sinabi ko namang tutulungan kita at hindi ko rin gusto ang ugali ni Prinsipe Zhao. Ate, tapos na ba ang problema natin? Lahat ng ito ay dahil kay Xiao Feng. Pero sa susunod ay tawagin mo na akong tita, wag na ate. Sige po, ate. May utos ang mahal na hari, ipatawag si Feng Ming. Mahal na hari, isinusumbong ko si Feng Ming dahil hindi siya tumutupad sa usapan. Nangako siya ng 200,000 pilak, pero hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap. Isa itong krimen ng palilinlang sa hari. Mahal na kapatid, narinig ko rin na nagbibenta si Feng Ming ng nakalalasong asin mula sa minahan. Malinaw na pinapahamak niya ang mga mamamayan, parusahan niyo siya. Pagbibenta ng nakalasong asin. Totoo ba ito? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari niyo silang tanungin. Hindi ka o. Kailanman din ang mahal na hari. Narinig ko rin ito, pero hindi ako naniniwalang lalasunin ni General Feng ang mga mamamayan. Mahal na hari, totoo ang balita. Maari akong maging saksi. Maari rin akong maging saksi. Nagbebenta nga ng nakalalasong asin ang mansyon ni Feng. Feng Ming, nawawala ka na sa sarili mo. Paano ka magbebenta ng lason para lang makalikom ng pera? Parusahan niyo si Feng Ming, ipaglaban niyo ang mga mamamayan, parusahan niyo siya. Gusto mo ba talaga akong mamatay, Prinsipe Zhao? Feng Ming, hindi sa gusto kitang patayin, kundi dahil binaliwala mo ang tiwala ng mahal na hari. Pinapahamak mo ang mga mamamayan ng Dakyan. Pinapahamak ko ang mga mamamayan? Hindi ko alam kung saan mo narinig ang balitang iyan, punong Ministro Wang. Alam ng lahat na nagbebenta ng lason ang mansyon ng Duke. Bumili pa nga ako. Ito ang ebidensya. Feng Ming, aminin mo ba ang ebidensyang ito? Tama, ito ang asin na ibinibenta ng mansyon ng Duke. Mahal na kapatid, tingnan niyo, inamin niya. Feng Ming, paano mo nagawa ito? Nakalalasong asin ito. Ama, hindi yan nakalalasong asin. Fenger, huwag kang basta-basta magsasalita. Ang mansyon ng Duke ay walang ibang asin na ibibenta, maliban sa nakuha namin sa minahan noon. Pero ang asin mula sa minahan na iyon ay nakakalason. Maliban sa mga hayop, mamamatay ang tao kapag kinain ito. Di gawin natin hindi nakakalason ang nakalalasong asin, hindi ba? Kalokohan. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko pa narinig na may paan para gawing ligtas ang nakalalasong asi. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Medyo tanga ka nga, ikaw. Feng Ming, ipaliwanag mo ito. Huwag mong utusan ang batang prinsip na gumawa ng gulo. Ang sinabi ni Xiao Feng ay ang gusto ko ring sabihin. Totoong galing ito sa minahan ng nakalalasong asin, pero nakagawa na ang mansyon ng Duke ng paraan. Ara gawin itong ligtas. Totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang nahanap mo ang sikreto para alisin ang lason? Hindi ko po kayang magsinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ko itong patunayan ngayon din. Kinain ko na ang asin na ito, pero wala akong nararamdamang masama. Sapat na patunay ito na hindi na ito nakakalason. Hindi mari. Bakit? Huwag mong sabihin hindi galing sa mansyon ng Duke ang asin ni Prinsipe Zhao. Ate, paano kung may lason pa rin yan? Iluwa mo na, puy. Hindi ako naniniwala na may paan ka para gawing ligtas ang lason. Nagsisinungaling ka lang. Kung nagsisinungaling ako, madali itong mapapatunayan ng mahal na hari. Isa pa, narinig ba ng prinsipe ng Zhao na may namatay sa pagkain ng asin mula sa aking mansyon sa Lo? O binang isang buwang ito? Ako, tiyuhin. Kung nakalalason ng asin, hindi ba malalaman natin kung titikman natin? O, natatakot ka? Ang duwag mo naman, tiyuhin. Xiao Feng, huwag kang bastos, maging magalang ka. Sa kahit anong paraan, siya ang iyong tiyuhin, ang prinsipe ng Zhao. Feng Ming, ang paraan mo ba ng paggawa ng asin ay maaaring gawin ng maramihan? Isipin mo, ang ating kaharian ay puno ng mga minahan ng nakalalasong asin. Kung magagawa nating ligtas ang lahat ng iyon, gagaan ang pasanin ng mga mamamayan sa pagbili ng asi. Maaari, pero limitado lang ito sa mga minahan ng nakalalasong asin. Ang minahan ng asin ng aking mansyon ay kumita na ng 20,000 pilak sa loob lamang ng isan. 8-1. Sa ganitong paraan, malulutas ang kakulangan sa pondo ng militar at mapahihina pa ang kapangyarihan ng prinsip ng Zhao. Mabuti, binabati ko ang mansyon ng Duke sa pagkakaroon ng lihim na resipe. Salamat sa papuri, mahal na hari, isa lamang itong maswerteng pagkakataon para sa akin. Dapat din nating pasalamatan ang isang tao na nagbenta ng minahan ng nakalalasong asin sa amin na agbigay daan para makapagbayad kami ng buwis. Salamat, maraming salamat.
Feng Ming, kumusta naman ang produksyon ng asin? Napakalaki. Hanggat may sapat na minahan, sapat ito para supplyan ang buong kaharian. Mahal na Hari, binabati ka o kayo. Gayunpaman, may isang bagay akong nais sabihin. Ano yon? Tungkol ito sa mansyon ng Duke. Hinihiling ko na ibigay ni General Feng ang paraan ng paggawa ng asin. Para sa kapakanan ng lahat at upang maibsan ang paghihirap ng mga mamamayan sa mahal na presyo ng as. In. Punong Ministro Wang, ari-arian ito ng mansyon ng Duke. Hindi nila ito ninakaw. Hindi ba't mali na hingin ang kanilang lihim na resep? Punong Ministro Qin, hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa mga mamamayan. Kung ang lahat ng minahan ng asin ay makakapag-produce, hindi ba mas makakabili ang mga tao ng mas Akami niya za? Talaga? Bakit ko narinig na ang pamilya mo ang nagbebenta ng asin? Hindi ba para sa sariling interes mo lang ito? Nakakatawa. Ang ibinebenta ng pamilya ko ay malinis na asin, hindi mula sa minahan. Paano ako kikita roon, mahal na hari? Ginagawa ko ang lahat para sa kaharian. Kapatid na Wang, may punto ang punong ministro. Ibigay na ninyo ang receipt, magpapasalamat ang mga mamamayan sa inyo. Kayo. Ibigay na ninyo ang receipt para sa kapakanan ng lahat. Ang kapal na mukha ninyong gamitin ang kabutihan para agawin ang lihim na resep. Hindi naman sa ganoon. Ang mansyon ng Duke ay tapat sa bayan, ang mga material na bagay na ito. Siguradong hindi ninyo ito pinapahalagahan. Hindi na kailangang makipagkompetensya sa mga tao. Tama ba? Ibigay nyo na sa kanila ang resipe. Sige, ibibigay ko. Maraming salamat sa mansyon ng Duke sa inyong kontribusyon. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makakahanap ng pondo. Ama, malaki ang naitulong ni Ate Feng Ming sa inyo, hindi ba dapat nyo siyang parangalan? Sa tingin ko rin ay dapat siyang parangalan. Gusto ko siyang gawing commander ng Imperial Guard. Sumasang-ayon ako. Ang pamilya Feng ay may malaking ambag sa bayan. Dapat silang gantimpalaan. Hindi maari, mahal na hari. Ang anak ng punong ministro ang kasalukuyang commander. Masyadong padalos-dalos ang pagtanggal sa kanya sa pwesto. Di-promote nyo rin siya. Hindi nga nagkamali ang lahat, isa kang henyo. Gustong-gusto kita. Ilabas ang utos, si Feng Ming ng mansyon ng Duke ay may malaking ambag sa bayan. Itinalaga siya bilang commander ng Imperial Guard. Ang dating commander na si Wang Guang ay itatalaga bilang general ng Guard Office, ikatlong antas. Ang pagiging general ng Guard Office ay isang titulong walang tunay na kapangyarihan. Walang kapangyarihan sa militar. Mahal na hari, tinatanggap ko ang iyong utos. Punong Ministro Wang Guang, binigyan ka ng promosyon. Dahil kayong mag-ama ay nasa korte, dapat tayong magdiwang. Bakit mukhang hindi ka masaya? Hindi ka ba nasiyahan sa aking desisyon? Hindi po, nagpapasalamat ang inyong lingkod sa inyo, mahal na hari. Ang batang ito ay mapanganib, dapat natin siyang alisin agad. Sige, kung wala na kayong sasabihin, tapos na ang pagpupulong. Feng Ming, mahusay ang ginawa mo, nakuha mo ang posisyon bilang pinuno ng Imperial Guard. Dahil dito, humina ang kapangyarihan ni Haring Zhao. Salamat, mahal na hari. Ang lahat ng ito ay dahil kay Xiao Feng. Fenger, Tama, ang paraan ng paggawa ng asin ay naisip ni Xiao Feng. ito ba ay isa na namang mahiwagang paraan mula sa iyo? Yelan, mabait sa akin si Ate Feng Ming, kaya syempre tutulungan ko siya. Ilang beses ko bang sasabihin, tawagin mo siyang Tita Feng Ming, hindi at, wala kang modo. Sige na. Mahal na hari, may masamang balita. Mahal na hari, ayon sa mga espiya, matapos makuha ni na Haring Zhao at ng punong ministro ang sikreto, ang resep ng asin, mabilis silang gumagawa nito para kumita ng malaki. Binabati kita, mahal na prinsip. Napakaraming asin ang nagawa mula sa minahan, maaari na natin itong ibenta. Mabuti, gamitin ang lahat ng kita bilang pundo ng militar. Dapat nating palakasin ang ating hukbo. Ziga! Kadiri, lason ba ito? Sigurado ka bang galing ito sa mansyon ni Haring Zhao? Sigurado. Gayon, maraming asin sa merkado na halos kapareho na magaspang na asin ng mga mamamayan, pero 10. Ang beses ang mahal ng presyo. Ang sakin na Haring Zhao, ang dumi ng asin na ito ay ibinibenta niya ng napakamahal. Nakakahiya siya sa maharlikang pamilya, isusumbong ko siya sa mahal na hari. Ate, nakakalaso ng asin na ito. Dapat nating ipag-utos sa ama na ipagbawal ang pagbebenta nito. Marami ang mamamatay kapag kinain ito. Ano? Mahal na hari, isinusumbong ko si Haring Zhao sa pagbebenta ng iligal na asin at paggawa ng bahala. Sa buhay ng... Parusahan niyo po si Haring Zhao. Feng Ming, ano ang pinagsasabi mo? Kailan ko ginawa ang bagay na iyon? Ito ang ebidensya.
Feng Ming, ano ba talaga ang nangyayari? Ito ang asin na ginawa ni Haring Zhao gamit ang sikretong resipe. Hindi ito kasing linis ng magaspang na asin. Pero 10 beses ang mahal ng presyo nito. At higit sa lahat, nakakalason ito. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi dapat kinakain ng asin ng aking tiyuhin. Ang paraan ng paggawa ng asin ay para lamang sa mineral na asin. Masyadong maraming dumi ang asin mula sa balon, nakakamatay ito kapag kinain. Napakadelikado nito sa buhay ng tao. Fenger, hindi mo ako pwedeng siraan. Haring Zhao, totoo ba ito? Maaari kong patunayan na totoo ang sinabi ni Xiao Feng. Nakakalason talaga ang asin ni Haring Zhao. Anong ebidensya nyo na nakakalason ang asin ko? Tiyuhin, gusto mo ng ebidensya? Sige, ipapakita ko sa'yo. Isang manok? Huwag mong sabihing ang manok na ito ang ebidensya? Mahal na hari, isinusumbong ko sina Feng Ming at ang Batang Prinsip sa kawalan ng galang sa harap ng korte at sa paglalaro sa mga opisyal at sa inyo. Lolo, sabi ng lola ko sa orphanage, kumain ka ng utak ng baboy para tumalino ka. Hindi ba maayos ang utak mo? Ikaw. Hindi ko sinabing ang manok ang ebidensya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pakainin ang manok. Patay na ang manok, nakakalason nga ang asin. Patay na. Nakita niyo na? Sabi ko na nga ba, nakakalason ang asin ng prinsipe. Pero noong kinain ko ito, wala namang nangyari sa akin. Mas matibay ka lang ng kaunti kaysa sa manok, pero kung marami kang kakainin, mamamatay ka rin. Subukan mo kung ayaw mo maniwala. Prinsipe Zhao, gusto mo bang ipahamak ang aking mga nasasakupan? Mahal na hari, maniwala kayo sa akin. Hindi ako iyon, mahal na hari, wala akong alam. Si Feng Ming ang nagbigay ng sikretong resep. Tiyak na niloko niya ako. Mahal na hari, maniwala kayo sa inyong kapatid, mahal na hari. Ibinigay ni Ate Feng Ming ang resepe sa korte, hindi sa'yo. At sinabi rin ni Ate Feng Ming na ang resipe na yon ay para lamang sa pagpino ng mineral salt. Masyadong maraming dumi ang asin sa balon, nakamamatay kapag kinain ng marami. Prinsipe Zhao, dahil sa kasakiman, ninakaw mo ang sikretong resipe ng korte para sa sariling kapakan. At ipinapahamak ang taong bayan. Ano ang iyong depensa? Ipinapasa ko ang reklamo laban sa Prinsip Zhao. Hindi man siya dapat bitayin, kailangan siyang parusahan. Mahal na hari, pag-isipan muna natin ito. Mabuti rin naman ang intensyon ng Prinsip Zhao. Alam ng lahat ng Prinsip Zhao ay masipag at mapagmahal sa bayan. Nagkamali lang siya dahil sa mabuting hangarin. Sana ay maging makatarungan ang mahal na hari. Sana ay maging makatarungan ang mahal na hari. Kayo, Malalim ang impluensya ng Prinsipe Zhao sa korte, baka mag-alsa siya kapag ginalaw natin siya ngayon. Punong Mr. Qin, ano ang iyong palagay? Sa tingin ko, hindi man siya dapat bitayin, kailangan pa rin siyang parusahan. Sige, ililigtas ko siya sa parusang kamatayan, pero kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Ibababa ko ang kanyang ranggo bilang siwang, prinsipeng walang kapangyarihan, bilang babala sa iba. Sumasangayon ako. Dapat din siyang paalisin sa kabisera at ipadala sa kanyang teritoryo. Hindi siya makakabalik ng Bli. Alang utos ng hari. Papatayin ko kayong lahat. Ano ang siwang? Iyon ay isang prinsip na hindi na maaaring manatili sa kabisera. Mga opisyal, nagdesisyon na ako. Ngayong araw, itatalaga ko si Xiao Feng bilang prinsipe ng korona. Para maging marangal at handa ang lahat, gaganapin ang seremonya pagkalipas ng 3 buwan. Abupugay sa prinsip ng korona. Lolo, tumayo na po kayo. Napakabait ng prinsip ng korona. Tiyak na magiging mahusay siyang emperador balang araw. Unong Ministro Wang, ano ang gagawin natin? Ang batang iyon ay itinalaga na bilang prinsip ng korona. Sa puntong ito, isa lang ang paraan. Linisin ang paligid ng hari at mag-alsa. Mac Alza? Pero. Kalahati ng 16 na gwardiya sa kabisera ay mga tauhan natin. Ang hari ay may 4 na gwardiya lamang, at ang 2 sa kanila ay neutral. Lamont tayo. Sige, ang kailangan ay tapang. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat, Unong Ministro Wang. Kapag ako ang naupo sa trono, ikaw ang may pinakamalaking karangalan. Tungkulin ko iyon, mahal na prinsip. Feng ikaw pala ang nakaisip ng paraan sa paggawa ng asin. Napakagaling mo talaga. Hindi maganda ang balita, mahal na hari. Magal sa ang Prince Zhao. Ano? Nalaman ko na lihim na nakikipag-alyansa ang Prinsip Zhao at si Wang Wen. 10 sa 16 na nagwardiya sa kabisera, kasama ang mga opisyal sa loob at labas ng korte, ay nagpaplan. Pumasok sa palasyo para pilitin kayong bumaba sa trono. Nagtagumpay na siyang mag-alsa. ipag-uutos ko agad sa mga gwardiya na ikulong ang kabisera para protektahan ang mahal na hari. Ako, handang protektahan ang kaligtasan ng mahal na hari. Hindi na kailangan. Sa loob ng maraming taon, hindi ako nagpabaya. Feng Ming, bibigyan kita ng lihim na utos. Dalhin mo agad si Feng palabas ng kabisera. Kung may mangyari sa akin, gamitin mo ang lihim na utos na ito para iluklok si Feng sa trono.
Tipunin ang mga prinsipe at patayin si Haring Zhao. Hindi natin siya hahayaang maging emperador. Masusunod. Itay, inay, ayoko maging emperador. Ang hirap kong nahanap kayo, gusto ko lang na magkasama tayo ngayon. Feng, gusto rin kitang makasama ng iyong ama. Pero si Haring Zhao ang target ko. Kung sasama ako sa'yo, siguradong mahahanap tayo ni Haring Zhao at mamamatay tayong lahat. Isa pa, hindi naman sigurado na matatalo ang iyong ama. Sa loob ng maraming taon, napakarami mong pinagdaanan. Masaya ang iyong ina na makita kang buhay. Hayaan mo kaming protektahan ka sa huling pagkakataon. Pero hindi kayo titigilan ni Haring Zhao. Marahil ito ang aking tadhana. Ayoko umalis, gusto kong makasama si Itay at inay. Gusto kong makasama si Itay at inay. Feng Ming, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Feng. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Feng. Iutos ninyo, buksan ang mga tarangkahan ng palasyo at sumama kayo sa akin para puksain ang mga tray. Door. Masusunod, mahal na hari. Binibini, handa na ang karwahe. Maaari tayong lumabas ng lungsod ng palihim sa gabi. Sige. Teka. May paraan ako. Anong paraan? Ang galing, agad na tumatama at nakakamatay ng hindi nakikita. Mas malakas ito kaysa sa pana at crossbow, at kaya pang magsunod-sunod. Kung may 1,000 nito, kaya kong ubusin ang hukbo ni Haring Zhao. Meron, lahat meron. Hindi lang baril, may kanyon pa tayo. Ano ang kanyon? Ang sandatang ito ay tunay na mahiwaga. Isang putok lang kayang pasabugin ang isang burol. Ayos na. Ngayon, tiyak na matatalo na natin si Haring Zhao. Hindi ko napigilan ng matagal. Sana ay nakalabas na si Feng sa kabisera. Huwag kang gagalaw. Napakawalang hiya mo, Haring Zhao. Ang papasok sa palasyo ng may hukbo ay pagtataksil. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Punong Ministro Qin, kung matalino ka, sumapi ka sa akin. Kung hindi, hindi ako mag-atubiling pumatay ng isa pa. Tapat lang ako sa mahal na hari. Hindi ako nakikipag-alyansa sa mga traidor na tulad mo. Kung gayon, Papatayin na lang kita. Haring Zhao, napakatapang mo talaga. Mahal na hari, tinatawag ka naming mahal na hari dahil ikaw ang emperador. Kung ayaw namin, kaya ka naming alisin sa posisyong iyan ngayon din. Dahil umabot na tayo rito, ibigay mo na ang trono kay Haring Zhao. Nagalsa ka na. At gusto mo pang ibigay ko ang trono? Asa ka pa? Kung gusto mo ang trono, kunin mo nang mag-isa. Ibig sabihin ba nito ay hindi mo pagbibigyan ang aming kahilingan? kuya, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Sino ang sumalakay? Commander ng Imperial Guard, Feng Ming. Commander ng Imperial Guard, Feng Ming. Hindi ka umalis? Kamahalan, huwag kayong matakot. Narito ako para protektahan kayo. Ikaw na babaeng salbahe. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Sa tingin mo ba ay mababago mo ang sitwasyon sa kakaunting kasama mo? Napakawalang hiya mo. Mga kawal, patayin si Feng Ming at ang kanyang mga kasama. Ano ito? Anong klaseng sandata ito?
Prinsipe Zhao, lumuhod ka na sa harap ng kamahalan at humingi ng tawad. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Prinsip, huwag kayong matakot. Kahit may ganyan silang sandata, ano naman? Mayroon pa akong 100,000 sundalo sa labas. Hindi ako naniniwalang matatalo nila ang 100,000 sundalo natin. Feng Ming, sumuko ka na kung gusto mong mabuhay. Kung hindi, tatapakan ka ng 100,000 sundalo ko hanggang sa madurog ka. 100,000 sundalo? Mukhang mabibigo ka. Prinsip, hindi maganda. Nakapasok na ang Imperial Guard. Marami sa atin ang namatay at nagkakagulo na ang hukbo. Paano nangyari yon? Nagsisinungaling ka. 2,000 lang ang Imperial Guard, habang kayo ay 100,000 at mga piling sundalo pa. Paano kayo matatalo? Gumamit ang Imperial Guard ng sandatang parang kidla. Hugis itim na bola na sumasabog pagbagsak sa gitna ng mga sundalo. Isang piraso lang, 10-10 sundalo na ang namamatay. At libo-libo ang ginamit nila, hindi namin sila mapantayan. Ano? Lahat kayo, lumuhod. Kung hindi, mamatay kayo. Patay na ang lahat ng mga general ng 10 gwardiya. Ito ang Teacher Tali. Patawarin niyo ako, kamahalan, huli na ang aking pagdating. Magaling, Feng Ming. Hindi ako nagkamali sa'yo. Hindi mo binigo ang pamilya ng Duke. Wala na ang mga sundalo ng 10 gwardiya. Ngayon, sila na lang ang natitira. Hindi mari. Kamahalan, patawarin niyo ako. Napilitan lang ako ni Prinsip Zhao. Hindi ko talaga gustong mag-alsa. Ilabas niyo siya at ugutan ng ulo. Kamahalan, patawarin niyo ako. Kamahalan. Kuya, patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin, patawarin mo ako. Kamahalan, patawarin niyo ako. Ako ay isang hangal na matanda. Nakipagsabuatan ka sa mga sundalo para mag-alsa. Paano kita patatawarin? Mga kawal, dalhin niyo siya. Kuya, patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin, patawarin mo ako. Kung patatawarin ko kayo, magiging isang hangal na hari na ako. Mga kawal, ilabas si Prinsipe Zhao at Wang Wen at pugutan sila sa harap ng lahat. Masusunod. Itay, inay. Kung hindi ako ang magiging Crown Prince, hindi mo rin magagawa. Mamatay ka na. Finger. Finger. Feng Er. Kumusta ka? Kumusta ka na, anak ko? Tumawag kayo ng doktor, bilisan nyo. Naitay, ang saya ko dahil nahanap ko na kayo. Hindi na ako batang walang magulang. Hindi, anak kita. Anak kita. Ang sarap sa pakiramdam na may magulang na ako. Feng Er. Finger. Feng Er. Patay na, sa wakas ay patay na siya. Dalhin niyo siya palabas at bitayin, Feng Er. Feng Er. Base sa ENA test, kumpirmadong siya ang nawawala ninyong anak. Isang pagpapala sa gitna ng trahedya, nakaramdam ng pagsisisi ang mga umampon sa kanya at itinigil eh. NG Krimen. Ayos na ang inyong anak, nawalan lang siya ng maraming dugo. Feng Er. Xiao Feng, ako ang nanay Montag. Sa wakas, nahanap na kita. 8 taon, sa wakas ay nahanap ka na namin. Si Yao Feng, ako ang tatay mo. Kayo ba talaga ang mga magulang ko?